Si Mochizuki Toya ay isang ordinaryong tao sa totoong mundo, na nagkamali na mapunta sa maling lugar sa maling oras. Tinamaan siya ng kidlat at namatay, pagkatapos ay nagpakita siya sa harap ng lumikha sa langit. Humingi ng paumanhin ang Diyos sa kanya dahil aksidente lamang ang nangyari. Si Toya ay nanatiling mahinahon kahit kakamatay lang niya, habang tinanggap ang kanyang kapalaran at pinatawad ang Diyos sa aksidente. Dahil sa kanyang ipinakitang pag-uugali, napahanga ang Diyos at napagdesisyonan na bumawi sa kanya, sa pamamagitan ng pagbibigay ng bagong pagkakataon na muling pagsilang sa ibang mundo. Ipinaliwanag ng Diyos na ipapadala niya si Toya sa isang mundo kung saan ang lahat ng tao ay gumagamit ng magic, at tinanong din niya kung may anumang espesyal na kahilingan si Toya bago siya muling ipanganak. Sa ikinagulat ng Diyos, ang hiling lang ni Toya ay madala niya ang kanyang smartphone sa bagong mundo na kanyang pupuntahan. Pagkatapos nito ay tinupad ng Diyos ang kanyang kahilingan, kasama na rin ang kakayahang gumamit ng lahat ng uri ng magic, pati na rin ang pagpapagana ng kanyang smartphone. Nang matapos ang kanilang kasunduan, ginamit ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at ipinadala niya si Toya sa bagong mundo na puno ng mahika. Sa ilang sandali ay bigla na lang nagising si Toya sa isang kagubatan habang litong-lito sa kanyang paligid. Sa kabutihang palad, nakatanggap siya ng tawag mula sa Diyos na ipinaliwanag sa kanya ang tungkol sa mapa sa kanyang smartphone. Matapos siyang magpasalamat, nagpatuloy si Toya sa paglalakbay papunta sa pinakamalapit na bayan. Habang naglalakad, nadaanan siya ng isang mangangalakal na huminto nang makita ang kakaibang kasuotan ni Toya. Inalok siya ng libreng sakay patungo sa bayan, habang binili ang bihira niyang kasuotan at binigyan pa siya ng bagong damit at ilang gintong barya. Malugod na tinanggap ni Toya ang mga ito at lumabas ng tindahan. Bago siya umalis, tinanong niya ang mangangalakal kung may malapit na matutuluyang bahay para siya ay makapagpahinga, at sinabi ng mangangalakal na mayroong Silver Moon Inn sa bayan. Habang papunta roon, may narinig siyang dalawang babae na ninakawan sa isang eskinita malapit sa kanya. Lumapit si Toya sa mga magnanakaw at binayaran niya ang gamit ng dalawang babae kapalit ng isang gintong barya, at saka binugbog ng husto ang dalawang lalaking salarin. Napagtanto ni Toya na binibigyan siya ng pambihirang bilis at lakas ng Diyos, at matapos ang laban ay nagpakilala ang dalawang babae bilang sina Els at Lina. Sinabi ni Toya na naghahanap siya ng bahay na matutuluyan, kaya inaya siya ng dalawa dahil doon din sila tutuloy. Pagdating nila sa inn, nag-check-in si Toya para sa isang buwang pananatili at kumain sila kaagad. Napag-usapan nilang tatlo ang tungkol sa paghahanap ng trabaho sa bayan, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga misyon para sa mga tao. Agad na pumayag si Toya, at sa sumunod na araw ay nagtungo silang tatlo sa Adventurers Guild upang kumuha ng mga misyon kapalit ng ginto. Pagdating doon, nalaman ni Toya na hindi niya mabasa ang mga nakalagay na sulat sa mundong ito, kaya nakiusap siya sa dalawang dalaga na basahin ang mga misyon para sa kanya. Pinili nila ang isang misyon na may katamtamang hirap, at sinabi ng mga babae na kailangan nilang hulihin ang 5 lobo sa kagubatan. Pagdating doon, naging matagumpay ang kanilang misyon at nakahuli pa sila ng 6, kaya agad nilang tinanggal ang mga sungay ng mga lobo at dinala ito sa kanilang guild para makuha nila ang bayad. Agad na kinumpirma ng tagapangasiwa ang kanilang mga nahuli at binayaran sila ng mga gintong barya. Pagbalik nila sa inn, hiniling ni Toya sa mga dalaga na turuan siyang magbasa at magsulat sa kanilang wika. Pagkatapos ay iniwan ni Els kay Lina ang responsibilidad at nagpatuloy sila sa pag-uusap, at hiniling din ni Toya na turuan siyang gumamit ng mahika. Ngunit bago mangyari iyon, kinailangan munang tiyakin ni Lina kung kayang gumamit ni Toya ng mahika, kaya't kumuha si Lina ng 6 na spellstone, na ang bawat isa ay kumakatawan sa magkaibang elemento ng magic. Sa natural na takbo ng mundo, walang sino man ang kayang gumamit ng higit sa 3 elemento ng mahika sa kanilang buong buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, natuklasan ni Toya na kaya niyang gumamit ng lahat ng 6 na elemento ng mahika, at labis na nagulat sina Els at Lina nang makita nilang ginamit ni Toya ang ancient magic. Sinabi ng mga babae na ito ang pinakabihirang klase ng mahika sa kanilang mundo, upang buksan ang isang pintuan papunta sa kagubatang pinuntahan nila kamakailan. Matapos niyang subukan ang kanyang mga kapangyarihan, pinuri ng mga dalaga si Toya dahil sa pambihira niyang talento, at natawa na lang si Toya habang kinakabahan. Kasabay nito ay biglang dumating ang tagapangasiwa ng bahay at ipinakilala sa kanila si isang dalagang nagtatrabaho sa kabilang bahagi ng bayan. Matagal nang naghahanap si ng isang masarap na putahe na maidaragdag niya sa kanyang tindahan, at biglang naalala ni Toya ang paggawa ng ice cream mula sa kanyang dating mundo.
Pagkatapos nito ay kinuha niya ang kanyang magic device at hinanap ang recipe ng paggawa ng ice cream, at agad niyang tinuruan ang mga dalaga kung paano ito gawin. Nang matikman nila ang ginawa nilang ice cream ay labis silang natuwa sa sarap nito at natulungan pa ni Toya ang tindahan ni Er. Habang patungo sila sa kanilang susunod na misyon, kinuhanan ni Toya ng litrato si Els habang nasa karwahe. Matapos ang ilang metro ng kanilang paglalakbay ay nagpasya silang huminto upang magpahinga. Ang kanilang misyon ay maghatid ng isang liham sa palasyo ng hari, kaya't kinailangan nilang maghanap ng isang bayan upang magpalipas ng oras bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Habang nag-iisip sila ng pupuntahan ay may narinig silang kaguluhan sa di kalayuan, kaya't nagdesisyon silang tatlo na tingnan ito. Pagdating nila roon, nakita nila ang isang babaeng samurai na hinaharap ang maraming kalaban gamit ang kanyang pambihirang lakas. Sa kasamaang palad, huminto ito nang makaramdam siya ng labis na pagkagutom, dahilan upang malagay siya sa panganib mula sa kanyang mga kalaban. Agad namang sumugod si Toya upang iligtas siya, at matapos talunin ang mga kalaban ay nagtago sila sa isang eskinita sa bayan. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Ye, isang samurai mula sa Eshin, at nagpakilala rin si Toya at tinanong siya kung bakit siya napasok sa ganoong gulo. Ipinaliwanag ni Ye na nawala niya ang kanyang perang pangbiyahe patungo sa kabisera, at ilang araw na siyang hindi kumakain. Dahil sa awa, inalok siya ni Toya at ng mga dalaga na kumain ng isang masarap na pagkain. Mabilis na kinain ni Ye ang pagkain na para bang isang gutom na hayop, at habang kumakain ito, inimbitahan siya ni Els na sumama sa kanila patungo sa kabisera. Pumayag naman si Ye at sumama sa kanila pagkatapos niyang kumain. Habang nasa daan, binigyan ni Lina si Toya ng isang aklat ng mga mahiwagang kapangyarihan, at hinimok siyang pag-aralan ito upang matuto siya ng iba't ibang mahika, na kakailanganin niya upang maging isang ganap na salamangkero. Pagkatapos ay binuksan ni Toya ang aklat at sinimulang basahin ang tungkol sa iba't ibang uri ng mahika, habang nag-usap naman sina Els at Lina tungkol sa element magic at iba pang bagay na may kaugnayan dito. Nakahanap si Toya ng isang kapaki-pakinabang na mahika, kaya't sinubukan niya ito at nagawa niyang ilabas ang tali ng buhok ni Ye papunta sa kanyang kamay. Namangha ang mga dalaga at natutuwa na mabilis natuto si Toya, at matapos niyang ibalik ang tali ng buhok kay Ye, ipinagpatuloy ni Toya ang pag-aaral ng mga natitirang mahika sa aklat. Gamit ang malakas na kapangyarihan ni Els ay pinaigting ni Toya ang kanyang pang-amoy, at bigla niyang naamoy ang bakas ng dugo sa hangin, kaya't agad niya itong ipinaalam kay Ye at mabilis silang nagtungo sa pinagmulan ng amoy. Pagdating nila roon, nakita nilang may mga manlalakbay na inaatake ng isang salamangkero, at mabilis silang sumugod at pinatay ang lahat ng mga lizardmen na kasama ng mga kalaban. Matapos nilang talunin ang mga ito, nilapitan nila ang isang karwahe at natuklasan nila na may isang sugatan na nagngangalang Lime. Malubha itong nasugatan matapos tamaan ng isang palaso sa kanyang dibdib, kaya't agad na ginamit ni Toya ang kanyang mahika upang alisin ang palaso at tuluyang pagalingin ang sugat ni Lime. Matapos gumaling ang kanyang mga sugat sa loob ng ilang segundo, ipinakilala ng mga pasahero ang kanilang sarili bilang sushi, at kasama niya ang kanyang alipin na si Lime. Agad namang yumuko si Els kasama ang iba bilang paggalang, dahil si Sushi pala ay anak ng isang maharlika, at ang ama ni Sushi ay ang nakababatang kapatid ng hari, kaya't bahagi siya sa pamilya ng mga matataas na opisyal. Matapos magpasalamat, sumama sina Toya at ang mga dalaga kay Sushi at sa kanyang mga kasamahan patungo sa kabisera ng kaharian. Sa ilang oras ang lumipas ay nakarating sila sa palasyo, at doon sila sinalubong ng ama ni Sushi na si Alfred, na matagal nang naghihintay sa kanyang anak at sa mga tagapagligtas nito. Habang kumakain ng pananghalian, tinanong ni Toya si Alfred kung may ideya siya kung sino ang maaaring umatake sa kanya, ngunit hinala ni Alfred ay isa itong salamangkero na gustong magnakaw sa kanya ng pera. Sa ilang sandali pa, sumali sa usapan si Sushi at binanggit ang kanyang ina na si Ellen, at nang tanungin ni Toya kung maaari niya siyang makilala, tumanggi si Alfred at ipinaliwanag niya na bulag si Ellen. Hiniling niya na kung makakahanap lang sila ng isang tao na may kakayahang gumamit ng anti-magic, baka may pag-asa pang maibalik ang kanyang paningin. Dahil kayang gamitin ni Toya ang lahat ng uri ng mahika, nag-alok siyang subukan ito at kinuha niya ang kanyang aklat at pinuntahan si Ellen sa kanyang silid. Sa harapan nina Alfred at ng mga dalaga, ginamit ni Toya ang kanyang mahika upang maibalik ang paningin ni Ellen, at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, muli niyang nasilayan ang kanyang pinakamamahal na asawa. Agad na lumapit ang mga dalaga kay Toya upang pasalamatan siya, at bilang gantimpala, binigyan siya ni Alfred ng 40 platinum coins.
Matapos niyang suriin ang halaga ng mga perang ito, natuklasan ni Toya na ito ay katumbas ng 40 milyong yen kaya tinangka niyang tanggihan ang kanyang regalo. Ngunit iginiit ni Alfred na tanggapin nila ang kanyang pera bilang tanda ng kanyang tiwala, at kakailanganin din nila ito sa pagbabalik nila sa nayon. Habang papaalis sila sa bayan, mapagkumbabang nakiusap si Ye na sumama pa rin sa kanilang paglalakbay, at dahil ayaw ni Toya ng gulo ay pumayag si Toya na isama siya. Sa kanilang paglalakad sa kabisera, napansin nila ang isang batang babae na tila naliligaw. Nagpakilala ang bata bilang si Arma, at sinabing nalayo siya sa kanyang nakatatandang kapatid. Ngunit gamit ang smartphone ni Toya, agad na natunton nila ang kapatid ni Arma at tinulungan silang magkitang muli. Matapos noon, pansamantalang lumayo si Toya sa grupo, at nang bumalik siya ay suot na niya ang isang mahiwagang balabal na may kakaibang kapangyarihan. Habang pabalik siya sa kanyang tinutuluyang bahay, sinilip ni Toya ang oras gamit ang kanyang smartphone. Sa kalaunan ay biglang bumuhos ang malakas na ulan, kaya't napanood niya ang patron at ang kanyang kaibigan na naglalaro ng shogi, gamit ang tabla na ginawa niya para sa kanila na ilang araw na ang nakalipas. Napansin ni Toya na lumabas ang mga dalaga upang tumulong sa mga tao sa bayan, at pagbalik nila ay may dala na silang regalo para sa lahat, kasama na ang regalo mula sa Maharlika. Pagkatapos nito, ipinagkatiwala nila kay Toya ang paghahatid ng roll cake sa pamilya ng Maharlika bilang pasasalamat sa kanilang mabuting pakikitungo, at gamit ang kanyang gate spell, agad siyang lumipat sa palasyo at ibinigay ang cake kasama ang isang shogi board. Nanatiling nakaupo si Alfred upang pag-aralan ang larong ito, habang nanonood naman si Sushi na puno ng kagalakan. Maya-maya, sinubukan siyang pilitin ni Sushi hanggang sa pumayag siyang maglaro, at tinitiis ni Toya ang pagiging pasaway ni Sushi hanggang sa lumalim ang gabi. Sa sumunod na araw, pumunta si Toya at ang mga dalaga sa Adventurers Guild upang tingnan ang mga misyong maaari nilang gawin. Ipinahayag ni Toya na maaari nilang labanan ang isang mega slime, ngunit agad itong tinutulan ng mga dalaga. Sa halip ay pumili sila ng ibang misyon, at agad na nagtungo sa kagubatan at doon sila nakatagpo ng iba't ibang mahiwagang nilalang, kaya't nagkaisa sila upang talunin ang mga halimaw. Matapos ang laban ay nagpahinga muna sila, bago muling magpatuloy sa kanilang paghahanap ng mga kayamanan. Matapos ang ilang oras ay naglabas si Toya ng search spell para hanapin ang isang makasaysayang bagay sa loob ng isang nakakatakot na kuweba. Agad na nilinis ni Els ang daan para sa kanila at sabay silang pumasok sa madilim na kuweba, at gumamit si Lina ng illumination spell para magkaroon sila ng ilaw habang naglalakad. Pagkalakad ng ilang metro ay nakakita sila ng mga sinaunang guhit sa pader ng kuweba, kaya kinuha ni Toya ang kanyang smartphone at kinunan niya ng litrato ang mga ito. Sa kanilang pagsusuri, nadiskubre nila na konektado ito sa isang spellstone, at dahil si Toya lang ang marunong gumamit ng earth magic, nagbigay daan ang mga babae para siya ang magbukas ng pintuan na gawa sa bato. Pagkatapos ay ginamit ni Toya ang kanyang kapangyarihan at nabuksan nila ang isang lihim na pasilyo. Sa loob ng lihim na silid, nakita nila ang isang estatwa na gawa sa salamin na nakapatong sa isang bato, at habang sinusuri nila ito ay biglang nabuhay ang estatwa, kaya't agad na ginamit ni Toya ang gate spell para makaalis sila palabas ng kuweba. Sa kasamaang palad, sumunod sa kanila ang kakaibang nilalang at umatake, kaya't nagtulungan sina Toya at ang mga babae upang labanan ang halimaw, ngunit hindi ito tinablan. Ngunit nakaisip si Toya ng isang paraan, ginamit niya ang teleportation spell para hilahin ang pulang orb mula sa halimaw at hinagis niya ito kay Els na agad itong binasag, at nang masira ang orb ay nawasak din ang kakaibang nilalang. Matapos ang kanilang misyon, agad na bumalik sila sa palasyo para iulat ang kanilang natuklasan sa hari. Nagpasalamat ang hari at kinuha ang lahat ng kailangang impormasyon tungkol sa kakaibang nilalang. Pagkatapos ng pagpupulong ay bumalik silang lahat sa kanilang tinutuluyan, at pagdating nila sa inn ay gumawa si Toya ng mga kopya sa mga larawang nakuha niya sa kuweba. Agad niyang ginamit ang gate spell papunta sa bahay ni Alfred para iabot ang mga kopya, ngunit pagdating niya roon ay nadatnan niya na nagmamadaling umalis si Alfred. Ayon kay Alfred, nalason ang kanyang kapatid na hari, kaya't nagmamadali siyang pumunta sa palasyo. Sumama si Toya sa kanya at habang nasa daan, ikinwento ni Alfred na pinaghihinalaan niya na ang kaharian ng Miss Mid ang may kagagawan ng lason dahil sa kanilang matinding kompetisyon sa politika. Kung mamamatay ang hari, maaaring mapilitan si Prinsesa Lumina sa isang political marriage, ngunit mas pinili ni Toya na manahimik muna at hintayin ang mga ebidensya. Pagdating nila sa palasyo ay agad silang sinalubong ni Bolsa, isang mapanlinlang na alagad ng hari,
na nagsabing nahuli na nila ang salarin na isang mensahero mula sa kaharian ng Miss Mid. Pinigilan ni Alfred si Bolsa na patayin ang mensahero hanggat hindi pa gumagaling ang hari, at dinala niya si Toya sa hari at pinayagan itong gamitin ang anti-magic upang gamutin ito. Sa ilang sandali ay naging matagumpay ang operasyon ni Toya at agad na nakabawi ang hari, kaya't lubos ang pasasalamat ng pamilya nito pati na rin ang maganda nilang court mage na si Charlotte. Ngayong maayos na ang kalagayan ng hari, ipinatawag nila si Alga Strand, ang ambasador ng Miss Mid para magpaliwanag. Ngunit laking gulat ni Toya nang makilala niya si Alga bilang nakatatandang kapatid ni Arma, kaya't hindi matanggap ni Toya na magagawa nito ang akusasyon. Pagkatapos ay humiling si Toya na imbestigahan niya ang pinangyarihan ng krimen, at pagdating sa lugar ay ginamit niya ang search magic upang hanapin ang bakas ng lason. Inutusan sila ni Toya na ipatawag ang mga nasasakupan ng hari, pati na rin si Bolsa sa pinangyarihan ng krimen. Pagdating nila, sinabi ni Toya na ang salarin ay nasa kanilang hanay, at nagsimulang pagpawisan ng matindi si Bolsa. Kinuha ni Toya ang bote ng alak, at ipinakita sa lahat na ang baso ng hari at hindi ang alak mismo ang may lason. Nang mapagtanto ni Bolsa na nabuking siya ay nagtangka itong tumakas, ngunit pinigilan siya ni Toya gamit ang mahika at tuluyang ibinunyag ang katotohanan. Humanga si Prinsesa Lumina sa talas ng isip ni Toya at hindi niya mapigilang magkagusto sa kanya, at matapos ang insidente ay inimbitahan si Toya ng hari at ng kanyang pamilya para magtsaa. Sa gitna ng pag-uusap, biglang inanunsyo ni Prinsesa Lumina na si Toya ang kanyang magiging kasintahan. Nagulat si Toya at nabulunan sa iniinom niyang tsaa, ngunit agad namang pumayag ang hari at ang reyna sa kasunduan. Pilit na tinangka ni Toya na tumanggi, sinasabing masyado pa siyang bata, pero sinigurado ng hari at reyna na maaari naman silang maghintay hanggang sa dumating siya sa tamang edad, at wala nang nagawa si Toya kundi tanggapin ang kanilang kasunduan. Pagkatapos ng pagpupulong, nakatanggap si Toya ng isang misteryosong tawag, kung saan saglit lamang siyang nagsalita bago niya ibaba ang telepono. Sa susunod na eksena, ibinalita ni Toya sa kanyang mga kasamahan ang tungkol sa kanyang engagement. Sumama si Lumina sa kanilang grupo at inimbitahan niya ang mga babae na samahan siya sa mga hunting mission, at wala silang nagawa kundi samahan ang prinsesa. Sa kanilang susunod na misyon ay sumama si Lumina na nagpakawala ng mga lobo upang maghanap ng mga halimaw sa kagubatan, at sa ilang sandali ay lumitaw ang mga yeti habang hinahabol nila ang mga lobo. Inabangan sila ni Toya at ng kanyang grupo, at gamit ang kanilang mahika ay napabagsak nila ang mga yeti. Matapos ang tagumpay, pinuri ni Toya ang mga babae bilang pinakamalakas at pinakamagandang nakilala niya. Sa kalaunan ay nagpasya si Toya na gumawa ng kasunduan sa isang makalangit na hayop, na tinawag niya ang isang nilalang nakahawig ng isang snow tiger at ipinakita ang kanyang malakas na mahika, dahilan upang bumagsak ito. Pagkatapos ay pinangalanan niya ito upang tapusin ang kanilang kasunduan, at humiling si Kohako na palaging manatili sa tabi ni Toya. Dahil sa laki ng kanyang tunay na anyo, nag-transform siya bilang isang maliit at puting pusa, at naaliw ang mga babae sa cute na itsura ng pusa at naglaro kasama ito. Sa kanilang susunod na misyon, kinakailangan nilang imbestigahan ang mga slime monsters, na ayon sa alamat, kaya nitong tunawin ang mga damit ng mga babae at ibunyag ang kanilang mga pakwan sa mga manyak. Dahil sa narinig ay tuwang-tuwa si Toya sa ideya, at hinikayat niya ang mga babae na buong puso nilang tatanggapin ang misyon. Pagdating nila sa gusali, kung saan nanirahan ang mga slime ay nag-ingat sila sa bawat hakbang, at si Toya at si Kohako ang humarap sa mga slime habang ang mga babae ay nagsikap na umiwas. Sa kasamaang palad ay nadulas at nahulog pa rin sila sa mga green slime, na siyang tumunaw sa ilang bahagi ng kanilang mga kasuotan. Agad na ginamit ni Toya ang kanyang gate spell para iligtas ang mga kasama niya habang nakatitig siya sa punit-punit nilang mga damit. Pagkatapos nilang maglinis ng sarili, nagpatuloy sina Toya at ang mga babae sa paggalugad ng gusali upang makahanap pa ng slime monsters. Habang naglalakad, nakakita sila ng mga estatwa na mukhang babae, at napansin nilang gumagalaw ang mga dibdib nito. Natuklasan nila na mga slime pala ang mga ito, kaya kaagad itong sinira ng mga babae at nagpatuloy sila sa paggalugad sa loob ng gusali. Nakarating sila sa silid ng isang slime researcher at nakatagpo pa ng mga bagong slime. Ngunit ang mga ito ay nag-transform bilang mga babae, kaya't agad nilang tinakpan ang mga mata ni Toya habang naghahanda sila para linisin ang lugar. Pagsapit ng gabi, sinunog nila ang buong gusali at natapos ang kanilang misyon. Kinabukasan, isinama ni Toya si Kohako sa isang lakad sa bayan,
at nakita nila si Ye na tinutulungan ang isang batang babae na nawawala ang kanyang ina. Lumapit si Toya at ginamit ang mapa sa kanyang smartphone upang hanapin ang nanay ng bata. Matapos maibalik ang bata sa kanyang ina, ipinaliwanag ni Toya kay Ye kung paano gumagana ang GPS sa kanyang cellphone. Sinabi ni Toya na kaya nitong hanapin ang kahit sino saan man sa mundo, at nakiusap si Ye na gamitin ang kanyang smartphone upang hanapin ang kanyang kapatid at alamin ang kalagayan nito. Pagkatapos ay dinala siya ni Toya sa isang restaurant at ginamit ang GPS upang hanapin ang kapatid ni Ye. Sinabi niya kay Ye kung ano ang ginagawa nito sa oras na iyon, kaya't natuwa siya nang malaman na buhay pa ang kanyang kapatid. Pagkatapos kumain, bumalik si Toya sa kanyang silidsain, at gumamit siya ng magic spell sa kanyang cellphone upang bigyan ng kapangyarihan ang kamera nito na makakita sa likod ng pader. Tinutok niya ito at nakita si Els na nagbibihis ng panty, ngunit sa mga oras na iyon ay dumating si Lina upang humingi ng tulong. Sinabi niya na nahihirapan siyang basahin ang bagong magic spell mula sa lumang scroll na nakasulat sa sinaunang wika. Dahil doon ay tinulungan siya ni Toya, sa pamamagitan ng paggawa ng isang espesyal na salamin na kayang basahin ang ancient spells. Isinuot ito ni Lina at natuklasan niya na ang spell ay nagbibigay lakas sa kanyang water magic. Tinungo niya ang kagubatan upang subukan ito, ngunit ilang beses siyang nabigo at naubusan ng mana. Tinulungan siya ni Toya na maibalik ang kanyang mana at binigyan siya ng kumpiyansa para ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Pinag-isipang mabuti ni Lina ang mga mali niya at sa wakas ay nagtagumpay siya sa paggamit ng water technique. Ginamit niya ito sa kanilang susunod na misyon, at madali niyang natalo ang halimaw. Pagkatapos ng misyon, pumunta si Els sa tindahan para bilhing muli ang kanyang gauntlets na nasira. Sa pagbabalik nila ay binilhan siya ni Toya ng pambabaing damit at pinilit siyang isuot ito, bagamat hindi niya trip ang ganoong estilo, sinuot niya ito at nagmukha siyang maganda. Pagdating nila sa bahay, nakatanggap sila ng liham mula sa palasyo na inimbitahan si Toya na pumunta roon, upang hirangin siya na maging isang knight bilang pasasalamat sa pagligtas niya sa hari. Nagtanong si Toya kung maaari ba niyang tanggihan ang alok, at ipinaliwanag ni Prinsesa Lumina na maaari naman, ngunit kailangan niyang magbigay ng malinaw na dahilan sa harap ng maraming tao. Napabuntong hininga si Toya, dahil wala siyang ibang magagawa kundi ang pumunta sa palasyo. Pagdating doon ay magalang na tumanggi si Toya sa pagiging knight, ngunit bilang pasasalamat, binigyan pa rin siya ng hari ng isang mansyon. Pagkatapos ay pumunta sina Toya at ang mga babae sa mansyon upang tignan ito, at pagdating nila roon ay inanyayahan sila ni Toya na manirahan kasama niya sa loob ng mansyon. Tuwang-tuwa ang mga babae ngunit nag-aalala sila na baka makasagabal sila sa magiging asawa ni Toya. Ngunit sinabi ni Toya na mahal niya ang apat na babae ng pantay-pantay, na para niyang tunay na pamilya. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Liam kasama ang kanyang ama na may posisyon bilang butler, at ilang kasambahay upang ipagpatuloy ang kanilang tungkulin sa pangangalaga sa mansyon. Pagkatapos nilang magpakilala ay nagsimula silang magtrabaho, at sa ilang oras ang lumipas, dumalaw si Alfred at ang anak niyang si Sushi kay Toya sa kanyang bagong bahay. Habang sila ay kumakain ng pananghalian, humiling si Alfred ng pabor, nais nilang gamitin ni Toya ang kanyang gate spell upang makapunta sa kaharian ng Miss Mid. Sa kasamaang palad, hindi pa nakita ni Toya ang lugar na iyon kaya hindi niya ito kayang puntahan ng direkta. Dahil doon, hiniling ni Alfred na bisitahin muna ni Toya ang lugar. Sa sumunod na eksena ay naglakbay si Toya kasama ang kanyang mga kaibigan, at ilan sa pinakamagagaling na mandirigman ng Miss Mid patungo sa Royal Capital. Pagdating nila sa labas ng kaharian, nagtipon sila roon bago magsimula ang kanilang biyahe. Upang malabanan ang pagkabagot ay naglaro sina Toya at ang mga babae ng board games. Habang nagkukwento, nakaramdam si Alga ng presensya ng mga tulisan na nagtatangkang sumalakay. Kinuha ni Toya ang kanyang smartphone at nalaman niya ang kinaroroonan ng mga ito, at ginamitan ng magic spell upang maparalisa ang mga nagtago sa mga puno. Nang mahuli nila ang mga tulisan, pinag-usapan nila kung ano ang nararapat gawin sa mga ito. Habang nag-uusap, napansin ni Toya at ng mga babae ang kakaibang tensyon sa pagitan ni Night Lion at Alga, na tila may gusto si Lion kay Alga ngunit natatakot itong umamin. Nagplano si Toya na tulungan si Lion bago sila makarating sa kabisera. Kinabukasan ay huminto sila sa isang maliit na bayan, at nakita ni Toya at ng iba si Lion na namimili ng regalo. Nilapitan nila ito at tinanong kung para kanino ang souvenir, at nagkunwari si Lion at sinabing para ito sa kanyang ina. Hindi nagpatalo si Toya sa usapan,
habang si Arma ay pabirong binanggit kung anong gusto ng kanyang kapatid. Umalis sila pagkatapos ng maikling usapan, at bago sila makalayo, napansin nilang binili ni Lion ang eksaktong bagay na nabanggit ni Arma. Pagbalik ni Toya sa kanilang karwahe, naramdaman niya na may kakaiba at parang may sumusunod sa kanila. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang mahika upang tukuyin ito, ngunit nakatagong mabuti ang taong iyon pati na ang kanyang presensya. Sa kalaunan ay nakita nila si Alga na suot ang palamuti na binili ni Lion. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay at nakasalubong sila ng isang malaking nilalang sa gitna ng gubat, isang dragon na nagwala at umatake sa isang bayan. Agad na tumulong si Toya at ang kanyang mga kasama upang ipagtanggol ang bayan, ngunit pagdating nila roon, minaliit pa ng dragon si Toya at ang kanyang alaga. Bilang tugon, ginamitan ito ni Toya ng spell upang hindi makagalaw at pinutol ang mga pakpak nito. Ngunit patuloy pa rin sa pagsalakay ang dragon, kaya't dumating na rin ang ibang mga babae upang tulungan si Toya at tuluyang mapabagsak ang halimaw. Bago sila makapagdiwang ay biglang dumating ang isang pulang dragon, ang pinuno ng banal na lupain, upang kunin ang kanyang naligaw na kasama. Ngunit nang matuklasan nito ang lakas ni Toya, yumuko siya at humingi ng paumanhin. Pagkatapos nito ay bumalik ang lahat sa normal, at nakapagpahinga si Toya habang nakaunan sa hita ng kanyang kasintahan. Pagkagising niya kinaumagahan, nalaman niyang nakatingin ang mga babae habang siya ay natutulog. Bagamat nalilito ay tahimik lamang na pinanood ni Toya ang mga ginagawa nila, at makalipas ang ilang oras, tumulong si Toya at ang mga babae sa pag-aayos ng nasirang bayan. Kumuha sila ng ilang bahagi sa katawan ng dragon at ibinigay ito sa mga mamamayan, upang makatulong sa mabilis na pagbangon ng kanilang lugar. Namangha sina Lion at ang mga kabalyero mula sa Miss Mid sa kagustuhan ni Toya na tumulong sa Nayon, kahit wala naman siyang obligasyon na gawin ito. Sa kalaunan, bilang pasasalamat sa kanyang malaking ambag, ibinigay ng matandang pinuno ng Nayon kay Toya ang isang pangil ng dragon. Sa simula ay balak sanang tumanggi ni Toya, ngunit naalala niyang magagamit niya ito sa pagpapalakas ng kanyang armas. Tinanggap niya ang regalo at ipinagpatuloy ang paglalakbay kasama ang kanyang mga kasamahan patungo sa kaharian ng Miss Mid. Bago magdilim ay narating nila ang kabisera ng kaharian, at malugod silang tinanggap ng hari ng Miss Mid, at pinuri si Toya sa pagtalo sa ligaw na dragon at pagtulong sa isa sa kanyang mga nayon. Matapos silang lahat na magpakilala, nalaman ng hari na ang kaharian ng Belfast, ang kaharian ni Toya, ay nais makipag-alyansa sa kaharian ng Miss Mid. Tinanggap ng hari ang utos mula sa Belfast at iminungkahi ang isang tunggalian sa pagitan niya at ni Toya. Ayon sa hari, mas mainam niyang nakikilala ang lakas ng isang tao sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Sa simula ng kanilang laban, ginamit ni Toya ang magic spell para madapa ang hari at agad itong bumagsak, at natapos agad ang unang laban. Ngunit hindi ito natanggap ng hari, kaya't humiling siya ng rematch at sa pangalawang laban ay seryoso na ang dalawa. Gumamit si Toya ng ilang mahika mula sa kanyang aklat, ngunit napakabilis ng hari at ginamit din ng hari ang kanyang magic spell upang madagdagan ang kanyang bilis at saka umatake. Nailagan ito ni Toya, at ginaya niya ang magic spell upang mapantayan ang bilis ng hari. Naging mabilis sila na tila naglaho na lang, at ang tanging nakikita ay mga kislap ng kanilang mga espada na nagsasalpukan, at sa huli ay nanalo si Toya sa kanilang laban. Sa pagsapit ng gabi, dinaluhan ni Toya at ng kanyang grupo ang isang kapistahan na inihanda para sa kanila. Agad na ginamit ni Toya ang kanyang smartphone, upang kuhanan ng litrato ang mga babaeng nakasuot ng magagarang kasuotan, at natuwa ang hari sa kakaibang kagamitan ni Toya at nagpakuha rin siya ng litrato. Pagkatapos ay napagod si Toya at lumabas ng bulwagan para magpahinga. Sa may pasilyo, nakakita siya ng naglalakad na teddy bear at sinundan ito sa isang madilim na silid. Doon niya nakita ang isang 600 taong gulang na matandang engkantadya na si Lin, na nakaupo sa isang upuan. Matapos siyang magpakilala, ipinakita ni Lin kay Toya ang kanyang mahika na ginamit niya para mapasunod ang teddy bear. Ang kanyang kapangyarihan ay kayang magbigay ng mga utos sa mga bagay na walang buhay, at mapasunod ang mga ito hanggang matapos ang gawain. Agad na naintindihan ni Toya ang magic spell at napabilib niya si Lin kaya inalok siyang maging alagad nito, ngunit tumakbo si Toya palayo. Habang nasa kanyang kama, naisip ni Toya na gamitin ang program spell sa paggawa ng bagong armas. Kinabukasan, dinala niya ang pangil ng dragon mula sa Elk Village at nagtungo siya sa gubat kasama sina Els at Lumina. Pagdating doon, gumamit siya ng magic spell para lumikha ng baril at mga bala mula sa pangil,
at ginamitan ito ng program spell upang kusang mag-reload ang baril. Sa unang tingin ay napansin ni Toya na hindi balanse ang baril, kaya't inayos ito ni Toya at pinahusay ang lakas nito. Humiling din sina Els at Lumina ng baril, kaya ipinakita ni Toya ang isang online shop at pinapili sila ng gusto nila. Pagkatapos ay binago pa ni Toya ang kanyang baril upang kaya nitong maging espada kung kinakailangan. Nang matapos ang kanilang malikhaing sesyon sa gubat, bumalik sina Toya at ang mga babae sa bayan. Nakakita sila ng isang restaurant at naghanda upang tikman ang Crispy King, ang tradisyonal na pagkain ng Miss Mid. Habang papasok sila ay napansin ni Toya ang dalawang tao na tila nagmamanman sa kanila, kaya't nakipag-ugnayan siya sa kanyang alagang hayop at agad na hinabol ang mga espiya. Nang makita siya ay mabilis na tumakbo ang dalawa, ngunit pinalakas ni Toya ang kanyang bilis at naabutan sila. Matapos niyang hulihin ang dalawa ay hindi sinasadyang nahawakan niya ang dibdib ng isa, at doon niya napagtanto na mga babae pala ang sumusunod sa kanila. Ipinaliwanag ng mga babae na inutusan sila ng kanilang hari na sundan si Toya palagi, at naiintindihan naman ito ni Toya kaya pinakawalan niya ang dalawa. Pagkatapos ay bumalik siya sa restaurant at kumain ng masarap na pagkain na tinatawag na Korea. Sa sumunod na araw, ginamit ni Toya ang kanyang gate spell upang mag-teleport sina Belfast at Alfred papunta sa palasyo ng Miss Mid. Sa huling eksena, nangako si Lynn na bibisita siya sa Belfast upang makita ang kanyang apprentice na si Charlotte. Ngayong tapos na ang mga gawain sa kaharian ng Miss Mid, ibinalik ni Toya ang kanyang sarili at ang mga kasama niyang babae sa kanyang mansyon sa Belfast. Masaya silang sinalubong ni Lime at ng iba pang taga-silbi, at binigyan ni Lumina ang kanyang mga kasambahay ng magagandang alaala mula sa kaharian ng Miss Mid. Matapos ang lahat, nakahiga si Toya sa kanyang kama at nakatulog kasama ang kanyang alaga. Nagising siya kinagabihan at nagpa siya na maligo, at habang papunta siya sa dressing room, naabutan niyang nakasuot ng panloob lang ang mga babae. Dahil doon ay napagalitan siya at tiniyak ng mga babae na hindi na niya mauulit ang ganoong pagkakamali. Pagkatapos ng sermon, lumabas si Toya upang ipagpatuloy ang pagsasanay ng kanyang mga spell, at dumating si Alfred upang bumisita at tinanong siya kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Toya na sinusubukan niyang gumawa ng bisikleta, at dahil hindi pa nakakakita ng bisikleta si Alfred, natuwa ito at nagpasalamat sa tulong ni Toya sa nangyari sa kaharian ng Miss Mid. Sa ilang sandali ay naghihintay siya habang tinatapos ni Toya ang kanyang ginagawa, at sa loob ng 30 minuto, natapos na ni Toya ang kanyang unang bisikleta. Sinubukan itong sakyan ni Alfred, pero ilang beses siyang nahulog at narinig ng mga babae ang ingay sa labas at lumabas sila upang makita, at laking gulat nila nang makita na ang duke ng kaharian ay nakasakay sa isang bisikleta, kaya't sumali sila at nagsimulang matutong magbisikleta. Makalipas lang ang ilang oras ay naging paligsahan na ang pagbibisikleta, kaya't naging seryoso si Els at sinigurado niya na mas mabilis siyang magpatakbo kaysa sa kanyang kapatid. Sa kalaunan ay hinabol nila ang duke at nakipagkarera, habang tahimik lang na nanunood si Toya hanggang sa may hindi magandang nangyari. Matapos ang masayang karera, hiniling ni Alfred kay Toya na gumawa pa ng isang bisikleta, at agad na pumunta si Toya sa bayan upang bumili ng mga materyales. Sa kanyang paglalakad, nakakita siya ng isang babae na ninanakawan sa isang eskinita, kaya agad siyang tumulong at pinabagsak niya ang mga magnanakaw gamit ang kanyang baril. Nagpapasalamat ang babae at humiling ng pagkain, ngunit lumalabas na kinupitan niya ang mga magnanakaw at muntik na siyang mapahamak. Pinakain ni Toya si Renny sa isang malapit na parke, at nalaman niya na ulila ito at natutulog lang sa lansangan, kaya inalok siya ni Toya na magtrabaho sa kanyang mansyon kapalit ng sahod, at agad itong tinanggap ni Renny at sumama sa kanya pabalik ng mansyon. Pagdating doon, pinasuot siya ng kasuotan ng pangkasambahay at sinimulang sanayin ng iba pang katulong, ngunit naalala ni Toya na nakalimutan niyang bilhin ang mga materyales para sa bisikleta kaya bumalik siya sa bayan kasama ang mga babae. Habang namimili ay nakasalubong nila si Arma at sumama sa pamimili, ngunit nakita rin nila sina Lion at Alga na magkasamang naglalakad kaya sinundan nila ito at palihim na pinanood. Habang nakasilip sila mula sa isang eskinita, napansin nila kung gaano kinakabahan si Lion habang hawak ang kamay ni Alga. Tinanong siya ng mga babae kung bakit daw nahihiya ang mga lalaki sa kanila, ngunit ngumiti lang si Toya at piniling manahimik. Sinundan nila sina Lion at Alga papunta sa isang restaurant, at doon ginamit ni Toya ang kanyang mahiwagang kamera upang patuloy na panoorin ang dalawa. Mukhang natutuwa si Alga dahil namumula ang kanyang mukha sa kilig, at pagkatapos ng kanilang date ay lumabas si Alga mula sa restaurant.
Agad namang sumugod si Arma upang salubungin ang kanyang kapatid, ngunit sa halip ay nabangga niya ang hari ng Mismid. Sumama ang hari sa mga kabataan at palihim na pinagmamasdan sina Lion at Alga, ngunit kapansin-pansin ang pag-aatubili ni Lion na hawakan si Alga na siyang ikinagalit ng hari. Biglang may mga kriminal na umatake sa mga tindahan malapit sa kanila, kaya tumayo si Lion at hinarap ang mga ito, at dahil sa tapang na ipinakita ni Lion, natakot si Toya at ang hari kaya't nagbihis sila upang hindi sila makilala. Ngunit natuklasan ni Lion ang kanilang tunay na pagkakakilanlan, at dahil pagod na si Toya sa patuloy na pagbabantay, pinilit na ni Toya si Lion na aminin ang tunay niyang nararamdaman para kay Alga. Sa kabutihang palad ay pareho ang nararamdaman ni Alga kaya pumayag siyang makipagrelasyon kay Lion. Matapos ang tagumpay na iyon, bumalik si Toya sa kanyang mansyon kung saan nadatnan niya si Nalin at ang alagad nitong si Charlotte. Tinanong ni Toya kung bakit sila nandoon, at sinabi ni Lin na nais niyang malaman ang tungkol sa pulang orb na sinira ni Toya ilang linggo na ang nakaraan. Ipinaliwanag niya na ang pulang orb ay pagmamayari ng mga magical beast na may malinaw na katawan, at nangako si Toya na magbabantay siya kung sakaling may makikita siya ulit. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang masamang balita at mananatili siya sa Belfast ng ilang panahon. Kasabay nito, nakiusap siya kay Toya na samahan siya sa isang sinaunang templo sa Eshin, na ang lupang sinilangan ni Ye. Para malaman nila ang eksaktong lokasyon nito, sinabi ni Lin kay Toya na gumamit siya ng recall spell upang silipin ang mga alaala ni Ye tungkol sa Eshin. Ginamit ni Toya ang spell at nakita ang mga lansangan ng Eshin, at pagkatapos ng ritual, humiling si Lin na buksan ni Toya ang isang gate papunta roon. Binuksan ito ni Toya at agad silang naglakbay patungo sa lugar kasama ang mga babae, at pagdating nila sa Eshin ay pinangunahan ni Toya ang grupo patungong Edo, isang bayan kung saan isinilang si Ye. Habang naglalakad sila sa malungkot na lugar, ibinahagi ni Ye ang kultura ng kanilang lupain, at napansin ni Els at Lina na malaki ang pagkakaiba ng buhay sa Eshin kumpara sa Belfast. Sa ilang sandali, dinala ni Ye ang grupo sa bahay ng kanyang ama, at pagdating nila ay napansin niya ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ina. Tinanong niya ito tungkol sa kanyang ama, ngunit ipinahayag ng kanyang ina na ilang araw na ang nakalipas nang umalis ang kanyang ama, kasama ang kanyang kapatid at iba pang kalalakihan upang labanan ang hukbo ng Takuya clan. Lubhang nag-alala si Ye at nagtanong tungkol sa lagay ng digmaan, ngunit sa kasamaang palad, nahihirapan ang mga mandirigma ng Edo dahil napakalakas ng Takuya clan. Dahil doon ay nag-alok ng tulong sina Toya at ang kanyang mga kasama upang ipagtanggol ang mga mandirigma ng Edo. Gamit ang gate spell, dinala ni Toya ang kanyang grupo sa isang bahagi ng gubat malapit sa Edo Fortress. Agad na nakiusap si Ye na puntahan ang kanyang kapatid, pero nakaramdam ng panganib si Toya kaya't dumiretso siya sa kanilang kuta. Pagdating niya roon, hinarangan siya ng kapatid ni Ye na si Jutaro at ilang sundalo, at tinanong si Toya kung sino siya at saan siya galing. Nagpakilala si Toya bilang kaibigan ni Ye, at agad niyang inilipat ang iba pa sa loob ng kuta gamit ang kanyang mahika. Nagpasalamat si Jutaro kay Toya at ibinalita na ligtas ang kanilang ama at kasalukuyang nagbabantay sa hari, kaya't agad na ginamit ni Toya ang light spell upang pagalingin ang lahat ng sugatang mandirigma ng Edo. Tinanong ni Toya si Jutaro tungkol sa kalaban sa labas ng kuta, at ipinahayag ni Jutaro na nahihirapan silang talunin ang Takuya army dahil mga zombie na ang mga ito. Pagkatapos ay napag-alaman nila na ang tanging paraan upang mapatay ang mga ito ay sirain ang mga Oni mask na suot nila sa kanilang mukha. Agad na gumamit si Toya ng light spell upang pabagsakin ang lahat ng Takuya zombies sa harap ng kanilang kuta, kaya't napasigaw sa tagumpay ang mga mandirigma ng Edo at malugod na nagpapasalamat kay Toya. Sa ilang sandali pa ay dumating ang pinuno ng Tokugawa na si Isha, upang personal na magpasalamat kina Toya at sa kanyang grupo sa pagtulong laban sa hukbo ng mga zombie. Matapos ang pasasalamat ay nagsimula silang pag-usapan ang mahahalagang bagay, at ibinunyag ni Isha na ang tunay na leader ng Takuya clan na si Shinon, ay matagal nang pumanaw. Ang umatake sa kanila ay isang hukbo ng mga zombie na pinamunuan ng isang salamangkero na gumagamit ng itim na mahika. Hindi pa kumpirmado ang kanilang balita, ngunit patuloy ang kanilang investigasyon, at biglang dumating si Tsubaki, isang mandirigma ni General Kusaka, isa sa 4 na general ng Takuya. May dala siyang lihim na sulat mula sa kanyang pinuno, na humihingi ng tulong upang iligtas ang 3 pang general na bihag sa loob ng teritoryo ng Takuya. Dahil doon, nagpasya si Toya na pumasok ng palihim bago umatake, at humiling siya sa isang diwata na si Lin, na gawing invisible ang kanilang grupo upang makalusot ng hindi napapansin.
Pagkatapos ay pumili si Toya ng mga sasama sa kanya at ginamit ang kanyang kakayahan na basahin ang isipan ni Tsubaki, para malaman ang eksaktong lokasyon ng kanilang pupuntahan. Sa pagsapit ng dilim, nagtungo si Toya sa labas ng teritoryo ng Takuya, at nang naging invisible siya, sinubukan niyang pumasok ngunit napigilan siya ng isang barrier. Sa kabila nito, nagpapatuloy sila sa kanilang plano at matagumpay na nakapasok sa dungeon kung saan nakakulong ang tatlong general. Matapos silang palayain, sinira ni Toya ang mga spell na nagpapalakas sa barrier ng Takuya. Pinuksa rin niya ang mga kawal na may suot na Oni mask at dinala ang grupo sa lokasyon ng salamangkero, na noon ay nag-aabang na sa kanila. Pagdating nila, ginamit ng salamangkero ang bangkay ng kanilang dating kasama na si Oyakata upang umatake sa kanila, ngunit agad itong pinatumba ni Toya at hinarap ang salamangkero. Pagkatapos ay ipinakita nito ang pulang orb sa kanyang mata at ipinagmalaki ang kapangyarihang taglay nito. Ginamit ni Toya ang apport spell upang kunin at sirain ang orb, at nang masira ang orb ay bumagsak at naging alikabok ang katawan ng salamangkero. Kinabukasan, sinabi ni Isha kay Toya na ang sinaunang templo ay matatagpuan sa ilalim ng dagat, at binanggit din niyang minsan na siyang nakarating sa isang isla malapit doon. Ginamit ni Toya ang recall upang alalahanin ang lokasyon mula sa isipan ni Isha, at saka ginamit ang gate spell upang ilipat ang kanyang sarili at ang mga babae sa pinakamalapit na dalampasigan. Pagdating nila sa beach, agad silang nag-enjoy sa malamig na tubig, ngunit dahil wala silang mga swimsuit ay hiniling ng mga babae kay Toya na bumalik sila sa Belfast para bumili. Agad na pumayag si Toya para makakita ng sariwang karne, at nang makabili na ay bumalik sila kasama ang hari, at ilang mga alagad para magpahinga. Mabilis na nagtayo si Toya ng mga tent upang makapagbihis ang mga babae. Nang nakasuot na ng swimsuit ang lahat, bumalik sila sa tabing dagat habang nakangiti nilang ipinakita kay Toya ang kanilang malulusog na mga pakwan para humingi ng opinyon. Matapos makita ni Toya ang naglalakihang mga perlas ay nagsimula na silang magsaya sa dagat, at di naglaon, sumali na rin sina Sushi at Arma para maglaro ng beach ball. Habang abala si Toya sa panunood sa mga palaka ng mga dalaga, hindi niya napansin na nasa likod na pala niya si Cecilia. Nang lumingon siya ay napatingin siya sa mga dibdib nito, bago niya pinayagan si Cecilia na sumama sa iba sa dagat. Bigla niyang narinig ang mga sigawan ng mga lalaki sa di kalayuan, kaya't sinundan niya ang ingay at napag-alaman niyang ang hari at ang kapatid nito ay may sarili ring karera. Pagkatapos doon ay bumalik si Toya upang magpahinga, ngunit nilapitan siya ni Lumina at niyaya siya nito na sumama sa dagat. Tumanggi si Toya at mas piniling maghanap ng sinaunang templo, at naintindihan naman ito ni Lumina at umalis na lang. Maya-maya ay dumating si Lin at muli siyang tinukso, at pagkatapos ng panunukso ay sinabi nito na kailangan nilang ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa mga templo. Ngunit hindi marunong lumangoy si Lin, kaya't si Toya na lang ang lumusong sa dagat, subalit hindi siya isda na kayang huminga sa ilalim ng dagat at muntik na siyang malunod. Pagkatapos siyang matauhan, tinanong nila si Charlotte kung may alam itong mahika para makalanghap ng hangin sa ilalim ng tubig. Ngunit wala itong nalalaman, at bigla namang naalala ng kanyang alaga ang tungkol sa mga halimaw ng Dark Ruler, kaya agad silang nagcast ng spell para tawagin ang halimaw na ito. Pagdating ng halimaw, nakilala nila si Toya bilang amo ni Kohako kaya't hinamon nila siya sa isang laban upang masukat ang kanyang lakas. Kapag mananalo siya ay makikipagkasunduan sila sa kanya, at agad na ginamit ni Toya ang kanyang baril at isang espesyal na bala, kaya't paulit-ulit na nadadapa ang halimaw hanggang sa sumuko sila. Habang nagaganap ito ay naglalaro ng volleyball ang mga babae sa di kalayuan, at sa gitna ng laro ay natanggal ang bra ni Lina, kaya't agad niya itong isinuot bago pa ito mapansin ni Toya. Makaraan ang ilang oras, sumuko ang halimaw at tinanggap ang kahilingan ni Toya, at pinaliit nila ang kanilang sarili at binigyan siya ng spell para makaligtas sa ilalim ng tubig. Binalutan si Toya ng mahiwagang mahika at naglakad siya patungo sa dagat, at sa kanyang paglalakad, hinarangan siya ng 4 na babae at pinapili kung sino ang pinakapaborito niya. Nabigla si Toya at imbes na pumili ng isa, nalilito siya kung ano ang kanyang isasagot, nakakapanghinayang man ay tinanggap na lang ito ng mga dalaga at sumali sa misyon. Pagsapit ng gabi, nakarating si Toya sa ilalim ng dagat at nakapasok sa mga piitan na parang naglalakad lang sa lupa. Pagdating sa loob, naglabas siya ng isang magic circle na nag-activate ng teleportation spell patungo sa isang lumulutang na isla. Sa ilang sandali ay sinalubong siya ng isang robot na babae na nagpakilalang si Cheska, ngunit nagulat si Toya nang makita na wala itong saplot sa ibaba.
Ipinaliwanag ni Cheska na ganoon siya dinisenyo ng kanyang master, ngunit tinakpan niya ito nang hilingin ni Toya na tingnan niya kung maayos pa ba ang kanyang baterya. Tinanong ni Toya kung anong klaseng lugar ang kinaroroonan niya, at ipinaliwanag ni Cheska na ang lugar ay tinatawag na Garden of Eden, isang sinaunang pasilidad na itinayo ng isang propesor libu-libong taon na ang nakararaan. Siya ay isang robot na inatasang magbantay habang wala ang kanyang master, at pagkatapos ng paliwanag, naging malandi si Cheska at paulit-ulit na hinihikayat si Toya na hawakan siya sa kanyang kinakalawang na makina. Gaya ng inaasahan ay tumanggi si Toya na hawakan ang kakaibang nilalang, kaya't ipinakilala na lang niya ang kanyang sarili bilang Toya. Ikinwento naman ni Cheska na ang isla ay nilikha 5,000 taon na ang nakalilipas ng kanyang propesor na si Regina, isang makapangyarihang salamangkero na may kakayahang gumamit ng lahat ng elemento ng mahika. Itinalaga ng kanyang master si Cheska upang alagaan ang hardin hanggang sa dumating ang isang bisita na siyang magmamay-ari nito. Dahil si Toya lamang ang unang bisita sa loob ng 5,000 taon, si Toya na ngayon ang nararapat na tagapagmana ng isla. Ayon sa kanya, kung sa simula pa lang ay ipinakita na ni Toya ang kanyang pagnanasa sa kanyang makina, agad niya itong itataboy. Ngunit dahil pinigilan ni Toya ang init sa kanyang katawan, naging karapat-dapat siya bilang bagong may-ari ng hardin. Sa kabilang banda, sina Cecilia at ang iba pang babae ay naglalaro sa tabing dagat, naghahanap ng mga alimasag at maliliit na nilalang sa buhangin. Sa nakalipas na ilang segundo, nababahala sila at nag-alala kung ayos lang si Toya. Ngunit sakto namang dumating si Toya gamit ang kanyang gate spell at dinala silang lahat sa lumulutang na isla. Pagdating doon, agad na ipinahayag ni Cheska sa mga babae na ang bagong may-ari ng isla ay ang kanyang mahal na amo at asawa na si Toya. Nagulat ang 4 na babae, at sabay-sabay na humingi ng paliwanag mula kay Toya, ngunit lalo pang lumala ang sitwasyon nang sabihin ni Cheska na ipinakita niya ang kanyang alimango kay Toya. Pumagitna si Lin upang ipakita ang kanyang hiyas kay Toya, sinabing baka hindi pa niya alam ang tunay na nararamdaman ng mga babae para sa kanya kaya hindi ito komplikado. Sa kalaunan, ginalugad ng mga babae ang hardin, ngunit pinatigil sila ni Lumina at ipinaalala ang isang usapan noong nasa mansyon pa sila. Alam ni Lumina na mahal ng 3 babae si Toya, at iminungkahi niya na sabay silang magtapat ng damdamin kay Toya at sabay-sabay din nila itong pakasalan. Namula sa hiya ang mga babae ngunit sumang-ayon sila dahil sa tingin nila ay ngayong araw na raw ang tamang panahon upang magtapat silang 4. Habang naglalakad pa rin ang 3, iniisip na nila ang kasal nilang 4 kay Toya, at sa kabilang banda ay masayang magkasama sa hardin sina Toya at Lin. Kasabay nito, ikinwento ni Cheste kina Toya at Lin ang tungkol sa iba pang lumulutang na isla na nilikha ng kanyang master, at natuwa si Lin at nais niyang tuklasin ang lihim ng propesor sa lumulutang na aklatan. Hindi nagtagal, dumating ang iba pang mga babae at nakinig sa kwento ni Cheska, habang nagtanong si Lin kung maari bang makipag-ugnayan si Cheska sa iba pa niyang mga kapatid. Sa kasamaang palad, naputol na raw ang koneksyon niya sa iba pang isla, at ang tanging paraan para matagpuan ang iba pang hardin ay ang hanapin ang mga teleportation circle. Nagdesisyon si Cheska na iwan ang hardin at samahan si Toya, ngunit nag-aalala si Toya na mawawala si Cheska sa isla. Pero siniguro ni Cheska na magiging maayos ang lahat kapag natapos na ni Toya ang proseso. Nang tanungin ni Toya kung paano ito gagawin, agad siyang hinalikan ni Cheska sa harap ng lahat, at matapos ang halik na iyon ay kinuha niya ang laway ni Toya bilang sample ng kanyang genetic information. Dahil sa nakita, naglakas loob si Lina na magtapat ng damdamin at hinalikan din niya si Toya, at ang natitirang magtatapat ay sina Els at Ye upang maging malaya sila sa kanilang nararamdaman. Matapos tuklasin ang buong hardin, sabay-sabay nang bumalik ang lahat pauwi sa mansyon. Si Cheska ay sumama sa mga kasambahay, nagbihis tulad nila, at sinimulan ang pagsasanay bilang isang maid kasama si Lime. Si Toya ay nagpunta sa kanyang silid upang pag-isipan ang nangyari sa pagitan nila ni Lina, ngunit bago siya makatulog, dumalaw si Lumina upang makipag-usap. Sa hindi inaasahan ay bigla siyang nagalit. Ipinahayag na nagseselos siya dahil hinalikan nito si Cheska at Lina nang walang pag-alinlangan, samantalang siya ay hindi pa nakatikim sa kamandag ni Toya. Laking gulat ni Toya na hindi siya apektado sa pag-amin ni Lina, at ibinunyag ni Lumina na siya mismo ang nagudyok sa kanila na ipagtapat ang kanilang nararamdaman. Ang tanging ikinagalit niya ay ang hindi pa siya nahahalikan ni Toya, kaya't para makabawi, hinila ni Toya si Lumina at hinalikan siya ng marahan sa labi. Matapos makipaglandian, tinanong ni Lumina kung ano ang tingin ni Toya kay Lina. Sinabi ni Toya na maaaring hindi pa ito ang tunay na pag-ibig,
pero gusto niya ang gigil ng dalaga at nasasarapan siya kay Lina. Bigla na lamang lumitaw si Lina sa silid, palay naging invisible siya at nanunood sa kanila sa buong oras. Nilapitan siya ni Toya at diretsahang inamin ang nararamdaman niya, kaya nagpasalamat si Lina sa katapatan ni Toya at niyakap siya. Lumapit din si Lumina at niyakap ang magiging asawa nila, at bago sila umalis ay hiniling ng dalawa na painitin ang malamig nilang gabi kasama si Toya, ngunit hinalikan lang ni Toya ang kanilang mga ulo bago sila matulog. Kinabukasan, ginising siya ni Els at dinala sa bakuran kung saan hinarap niya sina Els at Ye, at tinanong ni Toya kung ano ang pakay nila. Inanyayahan siya ng dalawa na makipaglaban, at kung sila ang mananalo ay kailangang sundin ni Toya ang kahilingan ng dalawa, ngunit kung si Toya ang mananalo ay hindi na nila muling babanggitin ang nararamdaman nila. Sa simula ay mukhang mananalo si Toya kahit bawal siyang gumamit ng mahika sa laban, pero napaligiran siya ng dalawa at nawalan siya ng malay. Pagkagising niya, inamin nina Els at Ye ang kanilang damdamin sa kanya, at dumating din sina Lumina at Lina na hinihiling na magdesisyon si Toya, ngunit humingi siya ng oras upang makapag-isip kaya't bumalik siya sa lumulutang na hardin. Doon siya kinausap ni Cheska at sinabi na may mensahe ang propesor para sa kanya. Kinuha ni Cheska ang isang USB cord mula sa kanyang braso, at isinaksak ito ni Toya sa kanyang telepono at lumabas ang imahe ng propesor. Ipinaliwanag ng propesor ang kakayahan niyang makita ang libo-libong taon sa hinaharap, at sa isa sa mga pangitain niya, nakita niya ang mga dragon na gustong lipulin ang sangkatauhan, pero bigla na lang silang nawala. Sa kabila nito ay tinanong ni Toya kung may alam siya tungkol sa magiging kinabukasan niya kasama ang 4 na babae, ngunit tumanggi ang propesor na sabihin, at hinayaan na lang si Toya na mag-isip kung ano ang maaaring mangyari. Matapos ang lahat ng iyon, nag-teleport si Toya papunta sa langit upang kausapin ang tagapaglikha, at masayang sinalubong ng Diyos si Toya, at humingi si Toya ng payo tungkol sa problema niya sa mga babae. Pagkatapos ay ipinatawag ng tagapaglikha ang Reyna ng Pag-ibig upang magbigay ng payo. Ayon sa Reyna, dapat siyang maging makasarili at maglaan ng oras para maging ganap na lalaki na karapat-dapat mahalin ng lahat. Pagbalik ni Toya sa mansyon, sinabi niya sa mga babae na maghintay sila habang pinapatatag niya ang kanyang sarili bilang isang tunay na lalaki bago magpakasal. Bilang pagtatapos ng usapan ay hiniling ni Toya na halikan ang lahat ng babae, at si Els ang nauna, pero bago pa siya matapos ay sinuntok nito ang kanyang tiyan. Sa labas ng palasyo, nagtatawanan sina Lin at ilang kasambahay habang tinitingnan nila ang mga nangyayari sa loob ng silid. Kinabukasan, isinama ni Toya ang kanyang mga asawa sa panibagong misyon, at sa pagkakataong ito ay kailangan nilang talunin ang mga golem at kunin ang mga mahiwagang bato para ibalik sa kaharian. Tinangka ni Ye na hiwain ang mga golem gamit ang kanyang espada, ngunit nabasag lang ang kanyang sandata. Ngayon ay napagtanto ni Toya kung gaano katibay ang katawan nito, kaya't agad niya silang dinala sa kalangitan at hinayaang mahulog ng malakas sa lupa. Naging epektibo ang kanyang plano. Nadurog ang katawan ng mga golem at naging mas mahina, at dahil doon, pinakawalan ni Toya at ng mga babae ang kanilang pinakamalakas na mahika hanggang sa tuluyang mawasak ang mga mithril golem. Matapos makuha ang mga bato, bumalik si Toya kasama ang kanyang mga asawa pabalik sa bahay. Mainit silang sinalubong ng ulilang batang si Renny, ngunit napansin ni Renny na may kulang sa grupo at tinanong kung nasaan si Cheska. Biglang naalala ni Toya na naiwan niya ito sa lumilipad na hardin at agad niya itong binalikan, at pagbalik nila ay naghain ito ng tsaa kina Toya at Lin. Si Toya ay humingi ng paumanhin kay Cheska at sinabing babawi siya, ngunit nagbiro ito na bigyan na lang siya ng sexing panty para makalimutan niya ang pagkukulang ni Toya. Sa ilang sandali ay umalis si Cheska at iniwan sina Toya at Lin para makapag-usap, at sinabi ni Lin kay Toya na plano niyang puntahan ang iba pang lumulutang na isla, na ginawa ni Professor Regina. Pagkatapos ay nangakong tutulong si Toya, kahit na minsan na siyang sumuko sa paghahanap ng mga ito, ngunit biglang tumunog ang kanyang telepono at tumawag ang tagapaglikha. Agad na ginamit ni Toya ang kanyang gate spell papunta sa langit, at tinawagan siya ng tagapaglikha para kumustahin ang kanyang kalagayan. Sinabi ni Toya na mas maayos na at mas masaya ang kanyang buhay ngayon kaysa dati, ngunit dumating ang Reyna ng Pag-ibig at tinukso si Toya tungkol sa engagement niya sa 4 na babae. Habang nangyayari ito, naliligo naman ang mga babae sa kanilang mansyon, at pinagmamasdan nina Lumina at ng mga babae ang engagement ring na ibinigay sa kanila ni Toya. Labis silang nagpapasalamat dahil may kasamang proteksyon ang mga singsing upang hindi sila mapahamak, at habang nahihiya sa kilig ay inamin ni Lumina ang kanyang pangamba,
na baka may ibang babae ang mapang-abuso sa kabaitan ni Toya at samantalahin ito. Sa sumunod na araw, nagtungo sa bayan sina Toya at Ye para mamili, at habang nasa daan, kinabahan si Ye at hiniling na maghawak sila ng kamay. Agad namang pumayag si Toya at nagpatuloy sila sa pamimili, at sa kalaunan ay dumalaw sina Lumina at Toya sa hari ng Belfast upang ipahayag ang kanilang engagement. Labis na natuwa ang hari at agad nitong hiniling na magpakasal sila para magkaroon siya ng apo, ngunit pinaalalahanan ni Reyna si Toya na may mga taong hindi siya magugustuhan at dapat siyang maging handa para kay Lumina. Sa ilang sandali ay sumali sa usapan ang kanyang nakababatang kapatid para batiin ang ate niya, at pag-uwi nila ay tinanong ni Toya si Lumina kung may posibilidad ba siyang maging hari kapag sila ay nagpakasal. Sinabi ni Lumina na hindi dapat ito ang kanyang unang alalahanin, kaya't nagdesisyon na lang si Toya na gumawa ng isang proyekto para mapabilib ang iba. Pumunta siya sa lokal na lungsod at nagtayo ng mainit na paliguan para sa mga babae upang makaakit ng mas maraming customer. Para subukan ito, inimbitahan niya ang kanyang mga asawa at ilang matatanda para subukan ang kanyang paliguan. Habang naliligo sa magkahiwalay na bahagi ang mga lalaki at babae, niyaya ni Lumina ang mga babae na pag-usapan kung kailan nila napagtanto na umiibig na sila kay Toya. Habang namumula sa hiya, isa-isang inilahad ng mga babae ang sandaling napagtanto nila na may nararamdaman na sila para kay Toya. Si Lumina ang huling nagsalita at nagkasundo silang lahat na si Toya ang lalaki na kanilang pinapangarap, at habang nagtatawanan sila tungkol sa kanilang nararamdaman, biglang umakyat sa bakod si Cheska para makapunta sa tabi ni Toya. Sa kabutihang palad, tinamaan siya ng magic spell na nakalagay sa bakod, kaya't tumilapon siya pabalik sa women's section. Bigla namang sumugod si Lin sa silid ng mga lalaki upang sabihing natagpuan na niya ang susunod na lumulutang na isla. Nagtungo sina Toya at ang mga kasama niya patungong silangan ng Miss Mid, sa Rabay Desert, upang hanapin ang templo ng pangalawang isla. Wala masyadong interes si Toya sa paghahanap ng lumulutang na isla, at ang nais lang niya ay matapos agad ito at makauwi na, ngunit inamin niya na baka kailanganin nila ang kapangyarihan ng pangalawang isla kung sakaling bumalik ang mga halimaw sa kanyang panahon sa planetang Earth. Habang tumitingin sila sa disyerto, napansin nilang may isang halimaw na umaatake sa mga manlalakbay. Agad nilang pinigil ang paglalakbay para tumulong, at nakipaglaban sila sa halimaw para bigyan ng sapat na oras ang mga tao sa lupa upang makatakas. Paulit-ulit silang nagpapakawala ng mga magic attack ngunit masyadong malakas ang kalaban, at sa sandaling ito ay bigla na lang lumitaw ang dating kaibigan ni Toya na si Andy. Matapos ang mga pagbati ay sumakay siya sa halimaw at agad itong winasak, ngunit nagtataka si Toya at tinanong kung paano niya iyon nagawa, at ipinaliwanag ni Andy na ginamitan niya ito ng magic frequency na katulad ng sa kalaban. Matapos ang paliwanag ay agad din siyang umalis, at pinainom ni Toya at ng kanyang grupo ng tubig ang mga adventurer na kanilang natulungan. Ipinaliwanag ng kanilang leader na si Rebecca, na niligtas nila ang ilang mga batang babae mula sa pagkaalipin, at nais nilang dalhin ang mga ito sa mas magandang lugar. Tinanong sila ni Toya kung saan nila balak pumunta, at sinabi ni Rebecca na kailangan munang alisin ang mga bagay sa leeg ng mga babae upang tunay silang maging malaya. Ngumiti si Toya at ginamit ang apport spell upang tanggalin ang mga bakal sa kanilang leeg, at lumapit si Lumina at inalok ang mga babae na sumama sa kanila sa Belfast upang makapagsimula ng bagong buhay. Pumayag ang lahat kaya't agad silang dinala ni Toya papuntang Belfast, at pagbalik nila, tinanong ni Lin si Toya tungkol kay Andy. Napag-alamang nakilala ni Toya si Andy habang bumibili siya ng engagement ring, at tinulungan niya itong makabayad gamit ang lumang barya na hindi na tinatanggap. Nagsimulang maghinala si Lin at binalaan si Toya na mag-ingat kay Andy, at tinanong din ng mga babae si Toya kung ano ang nilabanan nila kanina. Ipinaliwanag ni Toya ang tungkol sa mga Fraza at ang kasaysayan ng mga ito sa Earth, at sinabi rin niya na posibleng nanggaling sa ibang mundo ang halimaw na nakalaban nila. Tinanong ni Toya si Cheska kung may nilikhabang sandata ang propesor laban sa mga halimaw, at ayon kay Cheska ay mayroon nga, ngunit nasa susunod na isla ito nakaimbak. Labis ang tuwa ni Toya kaya't agad niyang dinala ang kanyang grupo pabalik sa Rabay Desert, at ginamit ni Lin ang mahika upang ipakita ang invisible magic sa paligid ng templo at pumasok si Toya sa loob. Pagdating sa loob, pinuntahan ni Toya ang magic circle at ginamit ang teleportation mechanism. Napunta siya sa susunod na lumulutang na isla, ang Workshop Island, at doon ay nakilala niya ang tagapagbantay na nagngangalang Rosetta. Pinigilan ni Rosetta si Toya at humiling ng patunay bago niya pahintulutang pamunuan ang Workshop Island,
ngunit sinabi ni Toya na nakuha na niya ang Garden Island na dating pag-aari ni Cheska. Ngumiti si Rosetta at sinabing magiging mas madali na ang lahat dahil may karanasan na siya, at nagtanong si Toya kung ano ang kanyang pagsubok. Sinabi ni Rosetta na kailangan niya lang hulaan ang kulay ng kanyang panty nang hindi gumagalaw si Toya mula sa kanyang kinatatayuan. Gumamit si Toya ng magic spell upang makita ang gagamba na nasa ilalim ng palda ni Rosetta, ngunit laking gulat niya nang makita na wala pala itong saplot, at sinabi niya ito kay Rosetta. Dahil doon ay kinumpirma ni Rosetta ang kanyang sagot at itinalaga siya bilang bagong tagapamahala ng Workshop Island. Pagkatapos ay hinalikan siya ni Rosetta, gaya ng ginawa noon ni Cheska, bilang bahagi ng formal na pagtanggap. Matapos ang kakaibang proseso, sinimulan ni Toya ang paggalugad sa lugar, at nadiskubre niya ang mga makabagong kagamitan sa isla. Ipinakita sa kanya ni Rosetta ang isang puting silid kung saan maaaring gumawa ng anumang bagay ang isang tao gamit lamang ang ilang pagpindot. Sinubukan ito ni Toya, sa pamamagitan ng pagkopya ng kanyang baril gamit ang bakal bilang materyales, at sa isang iglap, nagawa ito ni Rosetta gamit ang makabagong teknolohiya. Nagtanong si Toya kung kaya rin bang gumawa ng kagamitan na tinatawag na frame gears, ngunit sinabi ni Rosetta na hindi ito posible dahil wala siyang blueprint. Gamit ang gate spell, dinala ni Toya ang iba papapunta sa Workshop Island, at tinanong niya sina Cheska at Rosetta kung maaaring pagsamahin ang dalawang isla. Pumayag ang dalawa at agad silang nagtungo sa Belfast, at pagbalik sa mansyon, sinabi ni Toya kina Rebecca na maaari silang manatili sa kanyang bahay habang naghahanap ng trabaho sa bayan. Nagpasalamat si Rebecca at ang kanyang kasama sa kabutihang loob ni Toya, at nang makalipas ang ilang linggo, binisita ni Toya sina Rebecca sa bago nilang pinagtatrabahuhan. Kakatapos lang niyang ipatayo ang kanyang library sa bayan, kaya't pinayagan niyang magtrabaho ang mga babae sa kanyang bagong negosyo. Malugod siyang sinalubong ng lahat at inalok ng inumin, habang naisip ni Toya na malaki ang posibilidad na magtagumpay ang kanyang negosyo sa bisikleta. Plano niyang gamitin ang workshop sa isla ni Rosetta, upang gumawa ng mga bisikleta at ibenta ito sa mas mataas na presyo. Kasabay nito ay lumapit ang dating alipin kay Toya, at nagreklamo na wala siyang kakayahan sa mahika kahit na ang kanyang lolo ay marunong gumamit ng magic. Pinayuhan siya ni Toya na huwag mawalan ng pag-asa, dahil darating din ang oras na lalabas ang kanyang kakayahan. Pagkatapos ng pagbisita sa library, nagtungo si Toya kasama si Lumina sa Adventurers Guild upang kumuha ng mga bagong misyon. Pagdating nila ay agad siyang nakilala ng tagapangasiwa, at humiling ng tulong na makakuha ng libro na tungkol sa Order of Rose mula sa kanyang library. Habang naglalakad pa uwi, ipinaliwanag ni Lumina ang lahat ng alam niya tungkol sa Order of Rose, at ikinwento ang tungkol sa manunulat nito na kaibigan din niya at prinsesa ng Refreeze Imperium na si Rain Rainey. Matapos marinig ang lahat tungkol rito, nagpasya si Toya na unahin ang pagpuksa sa isang mabagsik na alimango bago hanapin ang libro. Nagtungo sina Toya at Lumina sa gubat at tinapos agad ang halimaw, at dinala nila ito sa Adventurers Guild at tinanggap ang kanilang gantimpala. Umangat ang ranggo ni Lumina at naging kapantay na niya si Toya, at tinanong ni Toya ang tagapangasiwa kung ano-anong libro ang gusto nila at ng mga kasamahan niyang basahin, at siya na raw ang bahala sa gastos. Sinulat ng babae ang higit 20 libro, kaya't agad na pumunta si Toya sa isang bookshop at ipinakita ang listahan, at kahit tumagal ng ilang oras ang paghahanap ay nahanap niya ang lahat ng libro. Habang papalabas na siya ng tindahan, narinig niya ang isang dalaga na nagwawala matapos malaman ang tungkol sa sikat na libro ng kababaihan. Nalaman ng dalaga na si Toya ang bumili ng huling kopya ng aklat kaya't nakiusap siyang ibenta ito sa kanya. Tumanggi si Toya na ibigay ito, kaya iminungkahi ng dalaga ang isang kasunduan, kung makahanap si Toya ng isa pang libro para sa kanya ay bibigyan niya ito ng autograph. Sa umpisa ay inakala ni Toya na isa lang siyang pangkaraniwang tao, pero nang kausapin niya ito ng masinsinan, nalaman niyang siya pala ang totoong prinsesa ng Refreeze Imperium na si Rain Rainey. Nabigla si Toya sa ipinakitang pag-uugali ng prinsesa at nabanggit niya si Lumina. Nang mapagtanto ni Rain na si Toya ang kasintahan ni Lumina ay nanahimik na lang siya, at nagtungo si Toya sa kanyang workshop, upang gumawa ng bagong kopya ng libro na may pamagat na Rose Mage. Pagkatapos ay ibinigay niya ito kay Rain, at masaya ang mga babae sa tulong ni Toya habang kinukuha ang kanilang mga libro at umalis. Sa mga sandaling iyon ay nilapitan ni Toya ang isang batang lalaki, na kanina pa nagrereklamo at tinanong kung ano ang gusto nito, at sinabi ng bata na gusto niyang lumakas upang maprotektahan niya ang mga mahalaga sa kanya. Habang nagsasalita,
napatingin siya sa isang aliping babae na nagtatrabaho ngayon bilang tagapangasiwa. Napansin ni Toya ang tila koneksyon sa pagitan nila at naisip niyang siya ang nais protektahan ng bata, kaya't dinala niya ang bata sa palasyo at ipinagkatiwala ito sa pinuno ng mga kabalyero upang sanayin. Matapos ang magulong araw, sinamahan niya si Lina sa Silvermoon Hot Spring para makapagpahinga. Nagpasalamat ng labis ang may-ari ng hot spring sa tulong ni Toya, at pagkatapos niyang maligo, binilhan niya si Lina ng magandang damit. Nang isinuot ito ni Lina ay lumiwanag ang kanyang ganda, pero kinabahan ang magandang dalaga kaya agad siyang pinakilig ni Toya at pinuri sa kanyang itsura. Makalipas ang ilang araw ay inilabas ni Rain ang kanyang bagong serye, at binasa ito ni Toya at napansing kahawig ito ng kanyang mga karanasan, kaya't naiinis siya at nangako na kausapin si Rain sa susunod nilang pagkikita. Sa sumunod na araw ay naabutan ni Toya si Els na nagbabasa, at pinayuhan niya itong magpahinga paminsan-minsan at huwag sobrahan ang pagbabasa. Nagpasalamat si Els at ibinigay sa kanya ang listahan ng mga librong kailangan ng aklatan. Pumunta si Toya sa imperyo upang bilhin ang mga ito, ngunit pagdating niya roon ay natagpuan niya na wasak ang buong lugar. Agad siyang tumakbo papunta sa palasyo, at sa kanyang paglalakbay, nakita niyang inaatake ng hukbo ang isang lokal na pulis. Niligtas niya ito at nalaman niya na posibleng may masamang binabalak ang general ng hukbo, kaya agad siyang nagtungo sa palasyo at narinig ang sigaw ng isang babae. Sinundan niya ito at niligtas ang anak ng emperador mula sa tiyak na kapahamakan, ngunit nabighani agad si Prinsesa Lucia sa kagwapuhan ni Toya. Sa ilang sandali ay dumating si Carol, ang bantay ng prinsesa, at nagpasalamat sa kanya. Ipinaliwanag ni Toya na ginamit niya ang kanyang mahika para makarating sa imperyo upang mamili para sa kanyang tindahan. Nang marinig ito, nakiusap si Carol na dalhin sila sa silid ng emperador upang silipin ang kalagayan nito. Pagdating nila doon ay naabutan nila ang general na si Baswar na nakatayo sa tabi ng walang malay na emperador. Nagpakilala si Toya at humingi ng paliwanag, at sinabi ng general na may malubhang sakit ang emperador at hindi na kayang pamunuan ang kaharian. Ngunit hindi naniwala si Toya at hiniling ang totoong dahilan, at inamin ng general na balak niyang makipagdigmaan sa tatlong kaalyadong bansa, ang Refres, Belfast, at Mismid. Hinamon siya ni Toya at ipinaalala ang kapangyarihan ng mga bansang iyon. Ngunit hindi natakot si Baswar, at gumamit siya ng mahika upang tawagin ang mga demonyo na kanyang pinaghandaan sa loob ng 20 taon, at ito ang pinagmulan ng kanyang kapangyarihan. Nakasuot siya ng 2 bracer, ang isa ay para sa pagtaboy ng mahika, at ang isa ay para sa pisikal na depensa. Maging ang mga halimaw ay kayang kanselahin ang mga mahika, kaya't nagpa siya na umatras si Toya at agad na nag-teleport kasama ang emperador pabalik sa kanyang mansyon sa Belfast. Doon ay ikinwento niya sa kanyang mga kasintahan ang nangyari sa imperyo, at lahat sila ay nag-alala kung paano nila haharapin ang napakalakas na kalaban. Ngunit pinawi ni Toya ang kanilang pag-aalala, dahil may plano na siya para pabagsakin ang bagong emperador. Matapos ang maikling pagpupulong, ipinakilala ni Toya si Lucia sa kanyang mga kasintahan. Nang ipakilala ni Lumina ang kanyang sarili bilang isa sa mga asawa ni Toya ay napakunot noo si Lucia, ngunit napansin ni Lumina ang kanyang reaksyon at hinamon niya si Lucia nang wala si Toya. Sa kabila nito ay humiling si Toya ng pagpupulong sa hari ng Belfast upang ipaliwanag ang sitwasyon sa imperyo. Bago pa man sila magsimula ng seryosong usapan, nagbiro ang hari na balak niyang gawing tagapagmana si Toya. Ngunit dahil sa takot, halos maihi si Toya dahil hindi niya kailanman gustong maging hari, at matapos marinig ng hari ang plano ni Toya para talunin si Baswar, pinayagan niya itong isakatuparan ang kanyang mga plano. Matapos ang pag-uusap ay dumiretso si Toya sa Workshop Island para kausapin si Rosetta tungkol sa mga sandatang ginamit ni Baswar. Ayon kay Rosetta, may mga artepaktong tulad nito sa paggawaan, pero posibleng nawala na sa paglipas ng panahon. Pagbalik niya sa mansyon, nagising ang emperador at lahat ay nagtipon upang pag-usapan kung paano pabagsakin si Baswar. Habang nag-uusap, lumapit si Lucia kay Toya at humiling ng tulong upang hanapin ang kanyang nawawalang kapatid gamit ang mahika. Gumamit si Toya ng magic spell upang makakuha ng larawan sa kanyang kapatid, at sa tulong ng kanyang smartphone ay natuntun niya ito. Para sa kanilang misyon, sinabi ni Toya sa emperador na siya at ang kanyang mga kasintahan na ang bahala kay Baswar. Kinabukasan, tinawag ni Toya ang kanyang mga magic beast at nagtungo sa imperyo upang simulan ang labanan, at habang pinupuksa ng mga babae ang mga bantay, hinarap naman ni Toya ang halimaw ni Baswar. Gamit ang gravity magic,
isang spell na nagpapabigat sa isang bagay, pinatigil niya ang galaw ng halimaw. Pagkatapos ay hinarap niya si Baswar, at ibinilanggo ito sa isang tempered glass na may nabubulok na slime. Sa mga sandaling ito ay nawalan ng malay si Baswar sa loob, na isang nakakatawang paraan ng pagkatalo. Matapos ang walang kwentang labanan ay nagbalik ang imperyo sa dating kaayusan, at formal na nagbigay ng pahayag sa mga mamamayan. Muling binati ng emperador ang kanyang pamilya, at si Toya ay muling nagbalik sa piling ng kanyang mga kasintahan. Sumama na rin si Lucia sa kanila at napagtanto kung gaano kasaya ang mapabilang sa mga asawa ni Toya. Nang lumipas ang ilang araw, inimbitahan ng emperador si Toya para sa isang pananghalian bilang pasasalamat, at bilang gantimpala ay ipinangako niya na ipagkakaloob si Lucia bilang asawa ni Toya. Napakunot noo si Toya, iniisip na masyado pang bata ito, pero inunahan siya ni Lumina at tinanggap ang kanyang alok sa ngalan niya, kaya't napilitan si Toya na tanggapin ang kanyang bagong asawa. Hindi mo mapagkakaila na nakakahawa ang karisma ni Toya, kaya't nadagdagan na naman ang asawa niya. Tuwang-tuwa ang iba pang babae sa bagong kasamahan, samantalang si Toya ay medyo nahihirapan na sa dami ng babae sa kanyang buhay. Pagkatapos ng lahat ay kinausap siya tungkol sa lupang ibibigay sa kanya ng emperador, dahil plano siyang gawing tagapamahala ng bagong kaharian na ipapangalan sa kanya. Sa ganitong paraan, magkakaroon si Toya ng katayuan at magiging karapat-dapat siyang pakasalan ni Lumina at ang iba pa. Tinanggap ni Toya ang alok na maging isang emperador at bumalik sa kanyang mansyon, habang nagdiwang ng masaya ang lahat ng mga kababaihan sa bagong tagumpay ng kanilang asawa. Tinanong nila kung ano ang balak niyang pangalanan sa kanyang bagong kaharian, at pinangalanan ni Toya ito bilang Brunhilda at nagustuhan ito ng mga babae. Naisip ni Toya kung magandang ideya ba na ilipat ang buong mansyon papunta sa bagong kaharian, ngunit sinabi ng mga babae na hayaan na lamang manatili ang mansyon sa Belfast bilang kanilang himpilan sa mga misyon. Habang nag-uusap sila, dumating si Lucia na suot ang bagong damit at sumali sa pulong ng pamilya. Ipinahayag niya na magtayo ng bagong kastilyo sa lupain, upang maging tunay na pinuno si Toya. Sa susunod na eksena, pumunta sila sa Workshop Island at nakipagtulungan kay Rosetta para itayo ang kastilyo. Ibinahagi ni Rosetta ang lahat ng materyales na kakailanganin, at habang tumatagal ay humaba ang listahan at napagod si Toya. Naalala nila ang isang abandonadong kastilyo sa isang wasak na kaharian kaya't kinuha nila ang mga materyales doon. Sa loob ng ilang araw, naitayo ni Toya ang kastilyo gamit ang mga materyales at kaunting construction magic. Sa unang pagkakataon, dito na nanirahan si Toya kasama ang kanyang mga asawa, at sumama rin si Lin at naging komportable sa bagong lugar. Hindi nagtagal, dumating ang mga alipin at inayos ang kanilang mga gamit sa loob ng kastilyo. Tiniyak ni Toya na mayroong portal sa pagitan ng kastilyo at ng kanyang mansyon sa Belfast para mas madali ang kanilang paglalakbay. Sinubukan nila ni Rennie ang portal, at pagdating sa mansyon, nalaman ni Toya na siya ay inimbitahan sa palasyo ng hari. Dumating siya sa palasyo at nakilala si Rick Riffris, ang pinuno sa kaharian ng Riffris. Kumalat na ang balita tungkol sa bagong kaharian ni Toya sa buong Riffris, at nais ni Rick na makita ang kastilyo kasama ang hari ng Belfast. Dinala sila ni Toya sa kanyang kastilyo at pinayagang mamasyal, habang iniisip ni Toya kung anong indoor sport ang magandang idagdag, ngunit nag-aalala siya na baka sirain ito ng kanyang mga asawa. Gayunpaman, ginawa niya ang iba't ibang pasilidad para makapagpahinga sila, at dumating si Tsubaki at nagtanong kung maaari siyang maglingkod sa pamumuno ni Toya. Tinanong ni Toya ang tungkol sa mga takadan at ipinaliwanag ni Tsubaki na naghiwalay na sila, dahil napabayaan umano ng bagong pinuno ang mga tao kaya inagaw ng mga makapangyarihang bansa ang kanilang mga lupa. Dahil wala na silang lupain, nais ni Tsubaki na dalhin ang natitirang mga tao sa bagong kastilyo ni Toya. Naisip ni Toya na maaaring mapasama si Tsubaki sa kanyang mga asawa kaya't pumayag siya at tinanggap silang lahat. Sa kabila nito, nahihirapan si Lucia sa bagong buhay bilang asawa ni Toya, at ibinahagi niya ang kanyang mga alalahanin sa mga babae ngunit sinabihan siyang masasanay din siya. Sa ilang sandali ay nagdala siya ng pagkain para kay Toya at nagkita sila sa bayan, at nilamon ni Toya ang lahat ng pagkain ng buong gana. Sa sumunod na araw, inimbitahan ni Toya ang mga maharlika mula sa ibang kaharian para magsaya sa kanyang bagong kastilyo. Masaya silang nagkainan, at pagsapit ng gabi, dinala ni Toya ang lahat sa labas para manood ng mga paputok. Namangha at humanga ang mga maharlika sa kaalaman ni Toya tungkol dito, habang lumapit siya kay Lucia at iniabot ang isang bagay para sa isang kasal.
Lumitaw ang ngiti sa mukha ni Lucia nang isuot ni Toya ang singsing sa kanyang daliri at hinawakan ang kanyang kamay. Sa sumunod na araw, sama-samang naglakbay sina Toya at ang kanyang mga kasamahan upang hanapin ang susunod na pinaniniwalaang piitan. Pagdating nila sa lugar, natagpuan nila ang isang kakaibang estruktura na may butas sa itaas. Pumasok si Toya sa butas at nakapasok sa mga guho, at pagdating sa loob ay nakita niya ang isang magic circle na agad siyang inilipat sa isang sagradong silid, na pinamumunuan ni Flora, isang robot na may malaking dibdib. Natural lamang na maakit si Toya sa kanya, at sinabi ni Toya na hawak na niya ang Workshop Island, at ipinahayag niya na balak na rin niyang pamunuan ang kanyang isla kung okay lang kay Flora. Dahil sa narinig ay masaya si Flora sa mga balitang iyon, ngunit sinabi ni Flora na kailangan niya munang tiyakin kung karapat-dapat si Toya. Hinawakan niya ang kamay ni Toya at inilapat ito sa kanyang dibdib, saka siya hinalikan bilang bahagi ng proseso ng pagpaparehistro, at sa pamamagitan nito ay opisyal na nailipat kay Toya ang pamumuno sa Alchemy Ward. Nang magsimulang galugarin ni Toya ang buong lugar, ipinaliwanag ni Flora na ang mga estruktura ay gumagamit ng mahika, na pinagsama sa mga pisikal na materyales upang lumikha ng mga kakaibang nilalang. Ipinakita rin niya ang ilang kagamitan at likido na ginagamit rito, at nang makontento na si Toya sa kanyang nakita, dinala niya ang kanyang mga kasamang sina Lina at Els sa kanyang pasilidad. Nabigla sila sa laki ng mga dibdib ni Flora at napagtanto nila kung gaano kaliliit ang sa kanila. Ipinagmalaki pa ni Flora na hinalikan siya at hinawakan ni Toya ang kanyang mga pakuan bago sila dumating, kaya't nagselos ang dalawang babae at pinagalitan si Toya. Matapos masakop ni Toya ang mga pakuan ni Flora ay bumalik siya sa kanyang kaharian at nagsimulang pag-aralan ang isang bagong spell na tinatawag na Fly, na nagpapalutang at nagpapalipad sa gumagamit nito sa himpapawid. Sa loob lamang ng ilang segundo ay nakuha agad ni Toya ang tamang paggamit nito, at mas napaunlad pa ng kanyang sariling bersyon. Pagkatapos ng ensayo ay ginamit ni Toya ang levitation spell kay Lina, at magkasama silang umakyat sa pinakamataas na palapag ng kanyang kastilyo. Habang lumilipad, nakita siya ng mga tao na kanyang inampon at masigla siyang sinalubong, at sa mga sandaling iyon ay nakatanggap siya ng tawag mula sa tagapaglikha. Sa kabilang linya ay kinausap siya ng reyna ng pag-ibig na bumati sa kanya para sa bagong antas at katayuan. Pagkatapos ng tawag, dinalaw ni Toya ang mga magulang ni Ye upang ipaalam sa kanila ang kanilang nalalapit na kasal, ngunit laking gulat niya nang agad na pumayag ang ama ni Ye na pakasalan siya ng kanyang anak. Sunod niyang dinalaw ang pamilya ni Lina at Els na sumuporta rin sa kanilang kasal, at matapos ang pagpupulong, kinausap ni Toya ang isa sa mga kabataan sa bahay at nagtanong ito kung kaya niyang talunin ang isang Thunder Bear. Nang magsimulang magtaka si Toya, ipinaliwanag ng tiyahin ni Els na may mga Thunder Bear na nanggugulo at nananakot sa mga naninirahan sa paligid. Dahil doon ay nagtungo si Toya sa kagubatan at pinuksa ang lahat ng mga Thunder Bear na kanyang nakita, at pagkatapos ng laban ay pumunta siya sa silid-aklatan at muling nakita si Andy. Kinausap niya ito at nagtanong tungkol sa mga phrase, at ipinaliwanag ni Andy na ang mga phrase ay mga nilalang na nagmula sa ibang mundo, na ipinadala upang hanapin ang King's Core. Ito ay isang bagay na may ibinubugang tunog na humihila sa kanila, ngunit natatabunan ng tibok ng puso ng tao ang tunog na iyon, kaya't kailangan nilang pumatay upang patahimikin ito. Sinabi ni Andy na hinahanap rin niya ang pinagmulan ng mga phrase upang ito'y wasakin bago pa man dumating ang mas mapanganib na bersyon nila. Agad na umalis si Andy pagkatapos ng kanilang pag-uusap, at nagtungo naman si Toya sa workshop at tinanong niya si Rosetta kung posible bang gumawa ng maraming frame gears. Ipinaliwanag ni Rosetta na hindi pa ito posible dahil kulang sila sa mga materyales, at ang tanging magagawa nila sa ngayon ay mangalap ng mga kailangan. Dahil doon, agad na bumalik si Toya sa kanyang mansyon at kinausap ang kanyang mga alagang hayop tungkol sa pagkuha ng mga materyales, at iminungkahi ng isa na makipagkasunduan siya sa Flame Emperor upang matulungan siyang makakuha ng lahat ng kailangan nila. Agad na pumunta si Toya sa bakuran at sa tulong ng kanyang mga alagang halimaw, ipinatawag niya ang Flame Emperor. Pagkatapos nitong lumitaw ay hiniling ni Toya na makipagkasunduan ito sa kanya, at agad namang pumayag ang nilalang at pinangalanan niya itong Gyoko. Sa ilang sandali, nagbago ito ng anyo at naging isang maliit na ibon na tumuntong sa kanyang balikat. Ipinadala nito ang mensahe sa lahat ng mga ibon sa paligid upang maghanap ng iba pang piitan at iulat kung makakita man sila. Kinaumagahan ay nagising si Toya at nadatnan si Lumina na natutulog sa tabi niya, ngunit nang binati niya ito ay bigla niyang naalala na hindi naman ito nandoon noong gabing nakaraan. Tinanong niya si Lumina kung bakit natutulog ito sa kanyang kama,
at sagot ni Lumina na gusto lang niyang makasama ang kanyang kasintahan kahit saglit lang, lalo't abala ito sa pagtatayo ng isang bansa. Nahulog si Toya mula sa kanyang kama dahil sa gulat habang iniisip kung gaano siya kapagod, dahil di man lang niya napansin ang paglapit nito. Hinalikan siya ni Lumina sa pisngi bago ito lumabas upang magpalit ng damit, at sa kalaunan ay muling pumunta si Toya sa bakuran upang makaiwas muna sa mga babae. Lumapit si Gyoko at ibinalita sa kanya ang natanggap na ulat mula sa isang ibong taga-subaybay, na may natagpuan silang lugar na kahawig ng isang piitan, kaya't agad na tinipon ni Toya ang kanyang mga kasamang babae at pinag-usapan nila ang paglalakbay papunta roon. Gayunpaman, nagtataka ang mga babae kung anong klaseng mga halimaw ang maaari nilang harapin sa kanilang paglalakbay. Habang binabaybay nila ang daan, sinalubong sila ng isang halimaw na mukhang rhino, ngunit walang sinayang na oras ang mga babae at agad itong nilusob at tinalo. Naiwan si Toya na nanunood habang abala ang mga babae sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Sa ilang milyang paglalakad ay matagumpay nilang narating ang piitan, at natagpuan ni Toya ang Magic Circle at agad siyang napunta sa isang lumulutang na isla. Doon ay nakilala niya ang tagapamahala ng isla na si Monica, ngunit nagsimula itong magtangkang patayin si Toya, at sa kabutihang palad ay naiwasan niya ang mga atake at hinamon siya ni Monica sa isang laban upang patunayan ang kanyang lakas. Sa halip na lumaban ng harapan, ginamitan ni Toya ng sleep spell si Monica kaya't ilang beses itong natumba hanggang sa sumuko. Sa huli ay hinirang siya ni Monica bilang bagong pinuno ng isla, at nang malaman niya na isa pala itong hanger, natuwa si Toya at nakiusap kay Monica na ipakita ito sa kanya. Dinala siya nito sa kauna-unahang frame gear sa kanilang mundo, at labis ang tuwa ni Toya at agad siyang naghanda upang sumakay, ngunit pinigilan ni Monica ang kanyang excitement dahil hindi gumagana ang frame gear. Habang nalulungkot si Toya, nabanggit ni Monica na baka matulungan sila ni Flora mula sa kanyang isla. Pagbalik niya sa mansyon, nalaman nila na kailangan ng napakaraming spellstone upang mapagana ang frame gear. Dahil doon ay ginamit ni Toya ang kanyang smartphone upang hanapin ang mga batong ito at agad nagsimulang magmina. Sa ilang sandali ay naipon nila ang kinakailangang bato at napagana na rin ang frame gear, ngunit bago pa man siya sumakay sa tunay na frame gear, gumawa muna si Rosetta ng isang practice machine para makapag-ensayo siya. Nagpasalamat si Toya sa kanyang kabutihang loob at sinubukan niya ang kanyang ginawa, at sa loob lamang ng ilang minuto ay natutunan na niya kung paano gamitin ito, at kahit sa practice pa lang ay handa na siyang lumaban sa isa pang gear. Pagbalik niya sa mansyon, gumawa siya ng mas maraming practice machine upang magamit din ng kanyang mga asawa. Habang abala si Toya sa pag-iisip ng mga magagandang bagay na maaaring gawin gamit ang frame gear, biglang lumapit si Sushi at nagmakaawang pakasalan siya. Nabigla si Toya at tinanong ang kanyang tunay na dahilan, ngunit lumalabas na ipapakasal na si Sushi kay Prinsipe Zabon, isang tirano at babaero mula sa kaharian ng Nelia. Nang marinig ni Toya ang mga hindi magandang gawain ng prinsipe, agad niyang napagtanto na hindi niya maaaring hayaan iyon. Pagkatapos ay nangako siya na gagawa siya ng paraan, kaya't nagpaalam siya sa kanyang mga asawa tungkol sa pagpapakasal kay Sushi, at agad naman silang pumayag. Pagkatapos ay humingi ng payo si Toya kung paano haharapin ang sitwasyon sa kaharian ng Nelia. May ilan sa mga babae ang nagmungkahi na patayin na lamang ang prinsipe, ngunit sa halip ay pinili ni Toya na kausapin si Alfred. Ibinunyag ni Alfred na si Zabon ay anak ng punong ministro, kaya't nakakalusot ito sa kanyang mga krimen. Dagdag pa niya, ang hari ng Nelia ay isa lamang palamuti sa trono at sunod-sunuran sa punong ministro. Ikinwento ni Alfred na ang kanilang tanging pag-asa ay ang isa pang prinsipe, anak sa kinakasama ng hari, kaya't agad na humiling si Toya na makilala ito. Pagdating nito, ipinahayag ni Alfred sa prinsipe na hindi na maaaring pakasalan ni Zabon si Sushi, sapagkat nakatakda na itong ipakasal kay Toya. Gayunpaman, lumapit ang prinsipe kay Toya upang magpakilala at ibinunyag ang lahat. Inamin ni Cloud kina Toya at Alfred na siya ang ikalawang prinsipe ng Nelia, at isiniwalat din niya na ang kanyang ina na sinasabing may karamdaman kaya't itinago, ay aktwal na ikinulong ng punong ministrong si Wardock. Bukod pa rito, plano ni Wardock na ipakasal ang walang kwenta nilang anak na si Zabon sa isang prinsesa upang ito ang magmana sa trono. Nang marinig nila ang masamang balak ng punong ministro ay nagpasya si Alfred na kumilos, kaya't tinawag niya ang iba pang mga pinuno upang pag-usapan kung susuportahan ba nila si Cloud. Pagkatapos ng masusing pag-uusap, pumayag ang mga lider sa mga panukala sa hari ng Belfast na tumulong sa pagbawi ni Cloud sa kanyang kaharian.
Agad na isinagawa ni Toya ang kanilang plano, nagtungo siya kasama sina Ye at Lina patungong Nelia. Sa pagkakataong ito, nagtago siya at gumamit ng spell upang hindi makita ang kanyang mga kasama at sumunod sila kay Cloud papasok sa palasyo upang harapin ang kanyang kapatid na si Zabon. Agad na hinanap ni Zabon si Sushi kay Cloud, ngunit sinabi nito na hindi niya ito nakuha dahil nakatakda na itong ipakasal sa iba. Pagkatapos nito ay nagalit si Zabon at sinampal si Cloud, at nang tanungin niya kung sino ang mapapangasawa ni Sushi, sinabi ni Cloud na ang maraming babae na si Toya. Ipinag-utos ni Zabon na ikalat ang masasamang chismis tungkol kina Toya at Brunhilda upang mawasak ang tiwala ni Sushi sa kanila. Sa puntong ito ay nagalit na ang mga kasama ni Toya at handa nang umatake, ngunit dumating ang ina ni Zabon at pinagsabihan siya. Matapos ang insidente ay dinala ni Toya si Cloud sa isang lihim na silid upang pagalingin, at pagkatapos ay nagtungo siya sa lugar kung saan naroon ang alipin ni Zabon, at tinanggal niya ang bagay na nakalagay sa leeg ng alipin. Sa hindi inaasahan, mabilis itong napansin ni Zabon at hinanap ang kanyang alipin, kaya't nilapitan niya si Cloud at tinanong kung nakita niya ito, ngunit itinanggi ni Cloud. Ang hindi alam ni Zabon, nakatago pala ang alipin sa likuran ni Cloud kasama ni Toya at ng mga babae. Nang hindi niya ito matagpuan ay tinanong niya ang punong ministro, ngunit agad itong nag-utos na patayin ang alipin sa pamamagitan ng bagay sa kanyang leeg kung ito ay nakatakas. Sinubukang gawin ni Zabon ang kanyang utos, ngunit ligtas na itong natanggal ni Toya kaya't hindi namatay ang babae. Nang sinundan nila si Wardock kasama si Zabon ay narinig nila ang balak nitong gamitin si Cloud, upang magsimula ng digmaan laban sa mga karatig na bansa. Ngayong nakuha na ni Toya ang lahat ng kinakailangang impormasyon ay nagplano siyang pasukin ang palasyo. Pagsapit ng gabi, nagtungo sa tore si Toya at ang mga babae kasama si Cloud kung saan nakakulong ang ina ng prinsipe. Nagkaroon sila ng masayang pagkikita, at saka sila dinala ni Toya pabalik sa Belfast. Ipinakilala naman nila ang tunay na punong ministro ng Nelia na si Marky Cook. Ngayon ay balak nilang hulihin ng palihim si Wardock at tanggalan ng karapatan si Zabon na mamuno, kaya't agad na inumpisahan ni Toya ang operasyon ayon sa kanilang plano. Kinabukasan, muling naging invisible si Toya at palihim na pumasok sa palasyo ng Nelia. Hindi naging maganda ang reaksyon ng punong ministro sa balitang nawawala ang ina ni Cloud, kaya't agad niyang inutusan ang mga gwardya na ipagpatuloy ang paghahanap sa buong palasyo. Habang nakatago, nagawa ni Toya na makapasok sa silid kung saan naroon sina Wardock at ang asawa ng hari. Habang hindi nakikita, inilabas niya ang kanyang telepono at ginamit bilang dokumento sa pag-uusap ng dalawa tungkol sa kanilang plano, na patalsikin ng hari at lipulin ang kanyang angkan at ipwesto si Zabon bilang bagong hari. Matapos makuha ang ebidensya, ipinakita ito ni Toya kay Marky at sa mga kasama niyang babae at sa mismong hari ng Nelia. Dahil dito ay nagpatawag ng pagpupulong ang hari kasama ang mga opisyal ng kaharian, upang ihayag sa publiko ang kanyang magiging tagapagmana. Dumalo rin sa pagpupulong si Wardock at ang kanyang reyna upang marinig ang balita, ngunit nagulat ang lahat sa desisyon ng hari na si Cloud ang itinalagang susunod na hari ng Nelia. Nang tumutol sina Zabon sa desisyong ito, tinawag ng hari si Toya sa entablado upang ilahad ang ebidensya, at ipinakita ni Toya ang nai-record na pag-uusap at nabunyag ang kanilang pagtataksil. Bilang parusa, hinatulan ng kamatayan ng hari sina Wardock at ang reyna, at pagkatapos ay inilipat niya ang lahat ng responsibilidad sa bagong hari na si Cloud, kaya't ibinenta niya bilang mga alipin sina Wardock at ang kanyang mga kasabwat. Pagbalik ni Toya sa kanilang tahanan ay sinalubong siya ng kanyang bagong asawa na si Sushi. Sa una ay hindi niya agad ito nakilala, ngunit dahil sa kagandahan nito ay agad itong tinanggap ni Toya bilang bagong asawa. Sa sumunod na araw, dumalo sina Toya at ang kanyang mga babae sa kasal nina Lion at Alga, habang nagpasalamat ang mga magulang ng mga ikinasal kay Toya sa pagtulong niya na pagsamahin ang kanilang mga pamilya. Tinanggap ni Toya ang pasasalamat at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa kanyang mga magiging asawa, at tinanong nina Sushi at Lumina ang kanilang hari kung kailan isasagawa ang kanilang mga kasal. Gayunpaman ay tumahimik na lamang si Toya at sinabing paghahandaan pa niya ito. Pagbalik nila sa mansyon, iminungkahi ni Lumina na mas makilala pa ng mga babae ang isa't isa, dahil gusto niyang patibayin ang kanilang samahan at pagmamahalan. Nang tumanggi si Toya at sinabing marami na siyang inaasikaso, nagreklamo ang mga babae dahil madalas siyang wala at nakakaramdam na sila ng pangungulila, at upang makabawi ay nagpasya si Toya na isama silang lahat sa isang lakad. Dahil doon, agad na nagpalit ng damit ang mga babae at naging napakaganda nilang tingnan sa harap ng kanilang asawa,
kaya't pinuri sila ni Toya at dinala sa kaharian ng Belfast. Namimili sila ng mga regalo at pagkatapos ay kumain sa isang mamahaling restaurant, ngunit sa di kalaunan ay nakakita sila ng mga poster tungkol sa paparating na aklat ni Rain at nagsimulang manghula kung ano ang nilalaman nito. Habang nag-uusap ay inatake sila ng ilang magnanakaw, ngunit mabilis itong tinalo ng mga babae at nagpatuloy sila sa pamamasyal. Sa pagsapit ng gabi, inamin ni Toya na nag-e-enjoy siya sa piling ng kanyang mga asawa, kaya't hinila siya ng mga ito patungo sa susunod nilang destinasyon. Sa kanilang paglalakad ay nakita nila si Sushi na tila nakalimutan nilang isama, kaya't nagalit ito at pinilit si Toya na mangakong isasama siya sa susunod nitong pamamasyal. Kinabukasan ay isinama ni Toya si Sushi sa isang buong araw na pamamasyal, at nang makalipas ang ilang oras ay umupo sila sa damuhan sa paligid ng bayan at nagmuni-muni. Ipinahayag ni Sushi sa kanyang asawang si Toya ang lahat ng magagandang bagay na kanyang nagawa sa maikling panahon, kaya't napangiti si Toya at napaisip sa kanyang mga tagumpay. Makalipas ang ilang sandali ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Flora, na nagsasabing tapos na niyang kunin ang ether liquid mula sa mga bato, kaya't agad na pumunta si Toya at ang kanyang mga babae sa frame gear. Nakita niya na si Ye ang unang nakasakay dito, kaya't ito ang unang pagkakataon na gamitin ni Toya ang dambuhalang robot, ngunit naunahan siya ni Els.